Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 3841-3860. Kabanata 3841 isang stressed out Gloria. Naisip agad ni Gloria ang misteryosong Dark Demon. Narinig niya na ang mga miyembro ng maliliit na sekta na Nalipol ay sinisipsip ng kanilang mga kapangyarihan at asensya ng dugo. Si Floyd ang unang pumasok sa isip niya, lalo na't wala siyang narinig na sagot mula sa mga elite na inayos niya para subaybayan ang Blue Sky Sect. Itinuring ni Gloria na napakatotoo na may nangyaring hindi maganda sa kanila. Ito rin ang nagpasigurado sa kanya sa sarili niyang hula. Pagkatapos ng lahat, gumabay siya kay Floyd sa landas ng paglinang ng matinding pamamaraan ng paglamon. Mula sa bilis na nilalamon niya ang mga kapangyarihan at asensya ng dugo ng iba, maliwanag na hinahanap niya na nasa itaas ang kanyang mga antas ng paglilinaw sa pinakamataas na panahon na posible. Sinusubukan ba niyang maghayganti sa akin? Nadama ni Gloria ang panganib sa isiping iyon. Kahit na ang kanyang joint cultivation practice kasama si Primo at ang pagkonsumo ng Dragon Ley line ay nagpapataas sa kanyang level ng cultivation, alam ni Gloria na talagang gumawa si Floyd ng mas matinding hakbang sa pagtataas ng kanyang cultivation, at malalampasan niya ito ng hindi oras. Hanggat malayang gumagala si Floyd, maglalagay siya ng seryosong banta sa kanya. Kaya naman, gusto niyang ayusin ang problema sa lalong madaling panahon. Matapos talakayin ang mga estratehiya ng pagtatanggol kay Primo at sa iba pa, ipinadala ni Gloria sina Wade at Silas upang subaybayan si Floyd, na binibigyang diin na sila ay autorisado na patayin ang mga lalaki sa lugar. Samantala, walang tigil na sumugod sina Levi at Sherriette sa headquarters ng Blue Sky Sect. Pagdating nila, napagtanto nilang wasak na ang lugar. May mga durog na bato kung saan-saan at hindi nabaon na mga katawan na nagkalat sa sahig. Iilan lamang ang mga nakaligtas, at lahat ay nagtamo ng mga pinsala sa iba't ibang antas. Gawa rin ba ito ng Dark Demon? Namangha sa malagim na eksena sa harap niya, napabuntong hininga si Sherriette. Hindi siya sinagot ni Levi. Gayunpaman, ang mga natuyong katawan ay sapat na upang i-highlight ang problema sa kamay. Tumingin siya sa paligid, at hindi nakatingin ay nakita niya ang young master ng Blue Sky Sect, si Hansel Xanadu. Lumapit si Levi sa lalaki at nagtanong sa mahinang boses, "Hansel, nasaan si Floyd? Anong nangyari dito?" Natigilan si Hansel. Nagbalat kayo si Levi, at hindi niya nakilala si Levi sa unang tingin. Gayunpaman, hindi binago ni Levi ang kanyang boses upang tumugma sa kanyang hitsura. Nag-aalangan, nagtanong si Hansel, "Ikaw si L. Levi Garrison, Mr. Garrison?" "Oo," maikling sabi ni Levi. "Anong nangyari dito?" Isang gulat na tingin ang bumungad sa mukha ni Hansel. Nang malaman ang nakakatakot na pisikal na lakas ni Levi, hindi siya nag-aksaya ng panahon na ibunyag ang katotohanan. "Mr. Garrison, naging mali-mali si Floyd pagkabalik mula sa kasal ni Gloria." Hindi nagtagal, nagsimula siyang lumunin ang kapangyarihan ng iba na parang baliw. Ang sinumang gumawa ng lumaban sa Blue Sky Sect ay pinatay niya. Gayunpaman, tila siya ay nagpakita sa amin ng awa, dahil hindi niya kami napatay lahat dito. Kung hindi, wala na tayong natitira kahit isang survivor. Nasa bingit ng pagkasira si Hansel nang ikwento niya ang trahedya na sinapit ng kanyang sekta. May hindi mapag-aalinlangan ng takot sa kanyang boses. Hindi kasing swerte ang ibang maliliit na sekta. Sa aking pag-unawa, isang dosenang iba pang maliliit na sekta ang kinatay. Ang kanilang yaman sa pagtatanim ay nilamon na rin. Demonyo si Floyd ngayon, dagdag ni Hansel. Lalong lumalim ang kunot sa mga kilay ni Levi nang magtanong siya sa mahinang boses, "Napakaraming sekta ang inatake. Bakit hindi nila naisip ang magtulungan para labanan siya? Ginawa nila, ngunit ang lalaki ay masyadong malakas.
Kahit na pinagsama ang lahat ng kapangyarihan, ito ay magiging tulad pa rin ng paghagis ng isang itlog sa isang bato. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Hansel. Kung patuloy siyang lalamunan ng kapangyarihan sa ganitong bilis, natatakot ako na kahit na ang pagpuksa sa mga katamtamang laki ng mga sekta ay magiging isang piraso ng cake para sa kanya. G. Garrison, disipulo mo si Floyd. Hindi ka maaaring umupo ng walang ginagawa habang siya ay nagdudulot ng kalituhan. Baka sa mukha ni Hansel ang kawalan ng pag-asa. Siya ay tunay na natroma matapos na masaksihan ang kalupitan ni Floyd. Natatakot siyang babalik si Floyd para lipulin ang Blue Sky Sect anumang oras. Pati si Sherriette ay natakot. Sa wakas ay naunawaan na niya ang dahilan kung bakit unang pumunta si Levi sa punong tanggapan ng Blue Sky Sect. Mukhang may idea na siya kung sino ang Dark Demon. Ang hula ni Levi ay napatunayang natutukoy sa ngayon, si Dark Demon nga si Floyd. Haharapin ko ito, mataimtim na sagot ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3842 mga banal na binhi. Alam ni Levi na si Gloria ang takong ni Achilles ni Floyd. Ang pag-ibig ni Floyd sa kanya ay napalitan ng sama ng loob ng ipagkanulo niya ito. Sa ilang mga lawak, ito ay magdudulot kay Floyd na gumawa ng mas matinding mga hakbang upang i-level up ang kanyang paglilinang upang makapaghiganti siya kay Gloria. Dagdag pa sa katotohanan na si Kenforth ay sagana sa mga mapagkukunang mahalaga para sa paglilinang, ang mabilis na bilis ng pag-level up ni Floyd ay maaaring nag-ambag din sa kanyang mga psikolohikal na pagbabago. Dahil dito, hindi nakakagulat na siya ay naging Dark Demon. Sa kabaligtaran, hindi nang ahas si Gloria na gumawa ng ganoong matinding diskarte. Kung tutuusin, kabilang siya sa matataas na opisyal ng maramihang katamtamang laki ng mga sekta, at hindi na kailangan para sa kanya na magmadali sa paghahangad ng kanyang sariling mga interes. Lord Garrison, ano ang balak mong gawin? Maingat na tanong ni Sherriette. Hindi sumagot si Levi sa kanya. Siya ay dinaig sa isang napakaraming iba't ibang mga pag-iisip. To put it bluntly, wala rin siyang agarang solusyon. Kahit na ayaw ni Levi na makitang madala si Floyd sa kanyang malademonyong paglilinang, alam niyang hinding-hindi siya makikialam sa desisyon ni Floyd. Gayunpaman, kung sasaktan ni Floyd ang ilang malalaking kapangyarihan sa daan, maaaring nasa panganib ang kanyang buhay, at iyon ay isang bagay na hindi gustong makita ni Levi. Kung tutuusin, disipulo pa rin niya si Floyd, at pakiramdam niya ay may responsibilidad siyang makitungo sa kanyang disipulo ayon sa gusto niya. Hindi bababa sa nauukol sa bagay na ito, si Floyd ay naghahanap lamang upang ipaghiganti ang kanyang sarili kahit na ang kanyang mga pamamaraan ay masyadong sukdulan. At muli, hindi naiwas ang isipin ni Levi na walang kinalaman sa kanya ang buhay o pagkamatay ng iba't ibang puwersa sa Kenforth. Tanungin mo ang mga pamilyar sa kagubatan na akayin ako na matuntan muna si Floyd, utos ni Levi sa mahinang boses. Napagdesisyonan niya na paprotektahan muna niya ang kanyang alagad. Kasabay nito, susubukan niyang ibalik si Floyd mula sa kanyang naliligaw na landas. Si Floyd ay isa sa aking pinahahalagahan na mga disipulo. Nakakalungkot lang na pinili niyang tahakin ang ganoong kadilim na landas. Samantala, ang lahat ay normal sa makamundong mundo. Ang mga miyembro ng base ay patuloy na nagmetamorphose sa super spiritual na linya ng lane na natuklasan ng Digital God, at nagawa nilang i-level up ang kanilang husay sa pakikipaglaban. Kasabay nito, ang mga banal na tagapag-alaga at ang mga mandirigma ng banal na templo ay patuloy na nagbabantay sa mga kamakailang pag-unlad. Gayunpaman, hindi sila kumilos ng padalos-dalos sa takot sa katapangan ni Levi. Sa 12 banal na tagapangalaga na lumaban sa 2 laban, 5 ang namatay habang 3 ang nagtamo ng matinding pinsala. Sapat na upang sabihin na ang nangungunang puwersang panlaban ng mga banal na tagapangalaga ay nagkaroon ng malaking dagok. Mapalad para sa kanila, ang mga divine servant na nagbabantay sa divine seeds ay bumalik upang suportahan sila. Sa suporta ng mga elite mula sa banal na templo, mapapanatili pa rin nila ang kapayapaan. Lahat ng 12 banal na binhi ay natagpuan na. Ang kulang sa atin ngayon ay Dragon Ley Lines. Damn that Levi Garrison. Hawak niya ang mahigit 12 linya ng Dragon Ley sa Secret Zone, sumpa ni Rukas. Sa wakas ay gumaling na siya pagkatapos ng mahabang pahinga, at galit na galit siya sa kasalukuyang sitwasyon. Kung tutuusin,
Nagalit din ang iba pang mga nakaligtas na banal na tagapag-alaga, lalo na si Peneleo, na nakaranas ng nakakahiyang pagkatalo sa nakaraang labanan. Ang mga bahid ng kidlat ay sumirit sa kanyang palad habang siya ay mas nabalisa sa pangalawa. Kung ang mahigit 100 linya ng Dragon Lay ay magagamit ng Divine Seeds, maaari nilang magising ang 5 Orientalians. Dahil dyan, wala tayong dahilan para matakot kay Levi Garrison, dahil magiging abo na siya sa isang pitik ng daliri. Tumanggaw si Peneleo. Maliban sa mahahalagang linya ng Dragon Lay, nasa banal na tagapangalaga ang lahat ng kailangan nila. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nakatanggap si Peneleo ng isang agarang mensahe mula sa kanyang nasasakupan. Sir, ang ating mga tauhan sa Zayas Holy Temple ay nakadiscover ng linya ng Dragon Lay sa Redansk. Bukod dito, ito ay kapantay ng kahit na ang pinakamahusay na linya ng Dragon Lay sa lihim na zona. Tuwang-tuwa sa magandang balita, tumayo si Peneleo mula sa kanyang upuan at bumulalas, ang galing. Kahit ang Diyos ay nasa tabi ko. Napangiti si Peneleo mula tenga hanggang tenga bago tumingin kay Rukas. Tara na at tingnan natin. Mukhang magkakaroon na tayo ng pagkakataong lumaban. Si Rukas ay parehong natuwa, dahil ang pagtuklas ay tama sa oras. Pinangunahan nilang dalawa ang daan-daang elite ng Holy Temple sa lokasyon kung saan naroon ang linya ng Dragon Lay. Itinago nila ang kanilang mga salita sa kanilang sarili sa daan. Nang makita nila ang malakas na espiritual na enerhiya na nasa linya ng Dragon Lay, sila ay nasa ibabaw ng buwan. Sa wakas ay may pag-asa para sa Orientalian na biyayaan tayong lahat ng kanyang presensya. Levi Garrison, narito na ang iyong mga huling araw. Palihim na sabi ni Peneleo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3843 Pananatilang Buhay. Inutusan ni Levi ang mga apprentice mula sa Blue Sky Sect, na pamilyar sa paligid, na manguna sa paraan upang subaybayan si Floyd. Hinanap nila ang batong kagubatan na nasa loob ng kagubatan. Gayunpaman, hindi nila mahanap si Floyd. Pagkatapos noon, pumunta sila sa ilang lugar na madalas puntahan ni Floyd. Gayunpaman, hindi pa rin matagpuan ang lalaki. Si Floyd ay isang matalinong tao. Nilisan niya ang kagubatan ng bato ng gabi ring iyon nang tumakas siya kay Levi. Hindi lang iyon, inasahan din niya na sisimulan ni Levi ang pag-iimbestiga sa mga malalapit kay Gloria. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong iyon ay nagsanay ng matinding pamamaraan ng paglamon. Alam ni Floyd na ang kanyang pagkilos ng paglamon ng maraming kapangyarihan ng mga tao sa Yianopolis ay tiyak na kukuha ng atensyon ni Levi. Ayaw niyang makita ni Levi ang gusot niyang kalagayan. Nang tumakbo siya, narinig din ni Floyd ang balita tungkol sa Eclipse Academy. Ang Vice Chancellor, Eunice Losa, at higit sa 100 iba pang mga elite sa akademya ay napatay. Nagudyok ito ng kaguluhan mula sa publiko, at maging ang Eclipse ay nagpadala ng ilang paladin upang imbestigahan ang bagay na ito. Nagbigay pa ng mahigpit na utos ang mga miyembro ng konseho na tuklasin ang salarin sa likod ng massacre at ibalik sila sa punong tanggapan ng Eclipse upang ang tao ay magdusa sa kanyang kasuklam-suklam na gawa. Ang Eclipse Academy ay ang mukha ng Eclipse, at si Eunice at ang iba ay namatay ng walang kabuluhan. Ang salarin na ito ay mahalagang sinasampal ang Eclipse sa kanilang mga mukha. Hindi katakataka na ganoon ang reaksyon nila. Maaaring si Master talaga ang salarin. Ang babae mula sa Astral Loon Sect na sumusunod sa kanya sa paligid, Empyrean Chariot, at Astral Loon Sect ay sinubukan ding agawin ang Dragon Lay Line. Si Chariot ay isa sa iilan na nakaligtas. Narinig ni Floyd ang haka-haka na isang elite fighter ang salarin sa likod ng massacre sa mga miyembro ng Eclipse Academy, at hindi niya ito pinansin. Gayunpaman, pagkatapos niyang pagsamasamahin ang lahat ng mga puzzle, si Levi lang ang pumasok sa isip niya. Kilalang-kilala niya si Levi. Ang katotohanan na si Levi ay naglakas loob na pumasok sa Kenfort ay isang siguradong senyales na natamo niya ang hindi malulutas na kapangyarihan. Bukod dito, si Levi ang tanging tao na kayang paksain ang napakaraming elite mula sa Eclipse Academy nang hindi nagdulot ng kaguluhan. Hindi ko hahayaang makita ako ni Master na ganito, kahit na bago ako maghayganti kay Gloria. Pagkatapos magdesisyon, si Floyd ay nagmamadaling pumasok sa kakahuyan. Nagpasya siyang hindi niya lalamunan ang kapangyarihan ng sino man sa ngayon. Nagkaroon ng kasaganaan ng espiritual na enerhiya sa malalim na kakahuyan.
Kahit na ang bilis kung saan niya magagamit ang mga ito ay medyo mas mabagal, ito ay isang mas ligtas na pagpipilian. Samantala, ang mga pagtatangka ni Levi sa pagsubaybay kay Floyd ay hindi naging matagumpay sa kabila ng paghahanap sa kanya ng ilang araw. Hindi namin siya mahanap kahit ang daming nakasakay. Naniniwala ako na nakahanap siya ng ligtas na lugar at doon nagtago. Maaari nating ihinto ang paghahanap sa kanya at magtungo sa punong tanggapan ng Void Sect ngayon, sabi ni Levi. Kung tutuusin, mas magaan si Levi na hindi niya nahanap si Floyd. Nangangahulugan ito na si Floyd ay sumuko sa pagsisikap na ay level up ang kanyang paglilinang pansamantala at nagtatago kay Levi. Sa paghusga sa paraan ng reaksyon ni Floyd noong hinabol siya ni Levi, itinuring ni Levi na ang mga kakayahan ni Floyd ay nasa ibang liga na. Maaaring hindi magtagumpay si Floyd laban sa isang piling manlalaban, ngunit mas kaya niyang umalis nang hindi nasaktan sa laban kung sakaling masangkot siya sa isa. Oo naman, Lord Garrison, sabi ni Chariot. Mr. Garrison, paano tayo? Nabulunan si Hansel. Ang Blue Sky Sect ay dumanas ng napakalaking pagkatalo kung kaya't kahit na ang maliliit na sekta sa malapit ay nagbabantay upang samantalahin nila ang pagkakataong paksain ang Blue Sky Sect ng tuluyan. Natahimik sandali si Levi bago sinabing, lahat kayo ay dapat magtungo sa punong tanggapan ng Astralune Sect. Ipapaalam ko kay Quirina na doon ka maghahanap ng santuwaryo. Ngunit tandaan na pakinggan ang mga pagsasaayos na ginawa. Kung hindi, walang ibang makakapagligtas sa inyo. Sige, salamat, Ginoong Garrison. Talagang susundin namin lahat ng arrangement doon, Hansel said. Hindi sigurado si Hansel kung bakit napakabigay ni Levi. At muli, hindi siya nagtanong dahil ang pananatilang buhay ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3844 na nagustuhan ang iyong alipin. Hindi nang ahas na suwayan ni Quirina ang utos ni Levi. Pagkatapos noon, dinala ni Chariot si Levi sa punong tanggapan ng Void Sect. Hindi man mabagal ang dalawa, malayo pa ang kanilang lalakbayin bago sila makarating doon. Pagkaraan ng ilang araw, dumating silang dalawa sa suburb ng isang katamtamang laki ng lungsod. Gayunpaman, nabangga nila ang Paladins ng parehong Eclipse Academy at Eclipse. Maliwanag sa kanilang dalawa na ang mga Paladin ay galit na naghahanap ng isang tao. Nakilala sila ni Chariot at nagmamadaling sinabi, Lord Garrison, sila ang mga Paladin mula sa Eclipse Academy. Ang nag-iisang babaeng Paladin sa grupo ay may mas mataas na katayuan kaysa kay Eunice. Magtago muna tayo pansamantala. Kinabahan si Chariot na nanginginig ang boses. Halata namang natakot siya. Ang Eclipse ay isang kakilakilabot na pangalan sa marami, at sino mang Paladin ay madaling durugan ang isang sekta tulad ng Astralune Sect. Anong kinakatakutan mo? Maaari silang lumapit sa amin kung mayroon silang hiling na kamatayan, sabi ni Levi nang walang pag-aalinlangan. Napaawang ang mga labi ni Chariot nang mapagtantong ngayon lang niya nasaksihan ang ibang side ni Levi na hindi pa niya nakikita. Hindi lamang natamasa ng mga Paladin ang isang hindi mapag-aalinlangan ng reputasyon, ngunit sila rin ay lubos na nakamit sa kanilang paglilinang. Bukod pa rito, napakalakas ng Eclipse na kahit na ang pinagsamang kapangyarihan ng malalaking sekta ay hindi makagambala sa kanila. Gayunpaman, ang lahat ng mga katotohanang iyon ay tila hindi natakot kay Levi sa anumang paraan. Samantala, ang Paladins of Eclipse at Eclipse Academy ay nagtipon doon upang tugisin ang isang inaakalang elite fighter na pupunta doon. MS. Gold. Tingnan mo. Iyan ay si Chariot mula sa Astralune Sect. Narinig kong sinasabi nila na ang huling lugar na pinuntahan ni Mr. Losa bago siya nawala ay ang headquarters ng Astralune Sect. Kung aagawin natin si Chariot at tatanungin, baka may malaman tayo, sabi ng isang taga-akademya. Nandoon siya para salubungin ang mga Paladin mula sa Eclipse. Sa malamig na boses, iniutos ni Larissa, kunin ang 2 taong ito. Maya-maya, pinalibutan nila sina Levi at Chariot. Kinabahan si Chariot na lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Kahit na si Levi ay isang makapangyarihang tao, ang mga taong nakapaligid sa kanila ay mga Paladin mula sa Eclipse, at sila ay mas nakakatakot kaysa kay Eunice. Kung matalo si Levi sa kanila, alam ni Chariot na walang paraan na makakalabas siya ng buhay. Chariot, mas mabuting sabihin mo sa amin kung nasaan si Mr. Losa.
Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging mabisyo, malamig na sabi ng isang elite mula sa Eclipse Academy. Sa pagsuporta sa kanila ng Paladins of Eclipse, ang iba pang mga elite ay naging walang takot habang pinupukaw nila si Chariot. Sandali lang. Ang babaeng ito ay medyo magaan sa mata. Patawarin mo siya at hayaan mo siyang pagsilbihan ako sa kama mamayang gabi, masamang sabi ng isang paladin. Gaya ng dati, nakukuha mo ang lahat ng magagandang bagay. Dapat ay mas madalas akong pumunta sa mga suburb na ito. Kahit na kulang ang mga mapagkukunan para sa paglilinang dito, magagawa ko ang pagbabalik ng ilang mga dilag sa daan upang mapainit ang aking kama. Tama ka. Dapat tayong pumunta rito ng mas madalas pagkatapos na matagpuan si Eunice. Isa pang paladin quip. Ang mga paladin ay punong-puno ng kanilang sarili at binaliwala ang parehong Chariot at Levi. Nanginginig si Chariot nang marinig niya ang paladins. Matagal na niyang narinig na ang paladins ay maaaring maging mabuti at masama, kaya alam niyang mas masahol pa sa kamatayan ang pagdurusa niya kapag siya ay alipinin ng mga ito. Nang nakatutok na ang lahat kay Chariot, pinagmamasdan ni Larissa si Levi mula sa gilid. Sa paghusga sa paraan ng pananamit nito, sigurado siyang kagagaling lang nito sa mundo. Talagang nagulat siya na ang isang baguhan na tulad ni Levi ay maaaring manatiling kalmado at composed sa harap ng mga elite na nakapaligid sa kanya sa kabila ng katotohanan na kakapasok lang niya sa Kenfort. Ikaw si Chariot Morel, tama. Nagkagusto ako sa iyong alipin dito. Isasama ko siya. Naniniwala akong walang tutol dito. Oo. Aisley na tanong ni Larissa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3845 I don't mind killing all of you. Natahimik ang lahat nang magsalita si Larissa. Itinoon nila ang kanilang mga tingin kay Levi ngunit walang nakitang espesyal tungkol sa kanya kahit gaano pa sila kahirap tumingin. Ang taong ito ay ordinaryo sa mga tuntunin ng hitsura at antas ng paglilinaw. Ano ang tungkol sa kanya na nakakuha ng atensyon ng ating munting prinsesa? Hindi ko akalain na ganoon ang type niya. Kasalanan ko yata kung sobrang gwapo ko. Kaya naman hindi ako pinapaboran ng ating munting prinsesa. Larissa, nasa tamang pag-iisip ka ba? Dapat mo nalang patayin itong mukhang ordinaryong basura. Lalo lang siyang magiging walang kwenta kung gagawin mo siyang alipin. Tama, Ms. Larissa. Maaari kang pumili ng isang alipin mula sa pinakamahusay na mga lungsod kung iyon ang gusto mo. Tiyak na kahit sino ay magiging mas mahusay kaysa sa kanya. Sinubukan ng mga tao na kumbansihin siya na baguhin ang kanyang isip, dahil hindi nila gusto si Levi. Gayunpaman, hindi sila mapagpanggap. Si Larissa ay isang kilala at magandang babae, at siya ay likas na matalino sa paglilinang. Iyon ang dahilan kung bakit siya pinaburan at may mataas na kahalagahan ng dalawang pinuno ng Eclipse. Sa katunayan, isa siya sa matataas na miyembro ng sekta at isang potensyal na leader ng sekta sa palabas na itinuturo na parang isang mahalagang prinsesa ng mga lalaking nagsasaka ng Eclipse. Siyempre, napakaraming paladin mula sa sekta na nagtatangkang habulin siya. Sa kasamaang palad, siya ay isang taong mapili at tinanggihan silang lahat. Sa sandaling iyon, walang sino man ang umaasa sa kanya na hinihiling na maging alipin niya ang reprobate ng makamundo-mundo na kara-rating lang sa Kenfort. Ito ay simpleng hindi kapanipaniwala. Maging ang mga paladin mula sa maliliit na sekta ay desperado na maging alipin niya. Hindi maintindihan ng karamihan kung ano ang napakadakila tungkol kay Levi na naging dahilan para makasumpong si Larissa ng pabor sa kanya. Anong ginagawa niyo? I just find him interesting. Papatayin ko siya kapag nainas ako sa kanya, naiinip na sambit ni Larissa. Tumahimik ang lahat ng Paladins of Eclipse. Ayos lang sila sa kanya hanggat hindi siya nakahanap ng pabor sa kanya, kung hindi sila ay lubos na mapahiya. Ibinuka ni Chariot ang kanyang bibig, may gustong sabihin, ngunit hindi siya makagawa ng kahit isang ingay. Siya ay hindi kapani-paniwalang natatakot at kinakabahan. Ewo, biglang, ang mga espiritong hayop na nakatayo sa tabi ng Paladins of Eclipse ay umungol na parang sinusuportahan ang kanilang mga may-ari. Gayunpaman, si Levi ay mukhang cool na bilang isang pipino habang siya ay nakatitig pabalik sa karamihan ng mga tao. Upang maging mas tiyak, nakita siya sa mga espiritong hayop. Napagtanto niya na ang mga espiritong hayop ay iba-iba sa anyo at naiiba sa mga hayop sa makamundo na mundo. Halimbawa,
Ang isang halimaw na parang kabayo ay may dalawang mahabang sungay sa ulo nito at may ikatlong mata sa pagitan nila, na mukhang marilag at matalim. Tapos na ba kayong mag-usap? Kung gayon, mangyaring mawala. Otherwise, I don't mind killing all of you, biglang wika ni Levi. Ha, natigilan ang karamihan. Hindi nila inaasahan na papagalitin sila ni Levi sa halip na magmakaawa na iligtas ang kanyang buhay. Ang lakas ng loob. Hoy, ikaw, reprobate mula sa makamundo-mundo. Alam mo ba ang sinabi mo? Galit na tanong ng isa sa mga paladan. Nagkibit balikat si Levi, ibinalik sa kanya ang tanong. Bingi ka ba, o napakatanga mo para maintindihan ang sinabi ko? Anong F***? Lalong tumindi ang galit ng paladan. Lubos akong iginagalang ng maraming malalaking sekta. How dare itong walang kwentang pasaway mula sa makamundo-mundo na pag-alitan ako? Sobra na ito. How dare you? Hinugot ng batang paladin ang kanyang espada at tinutukan ang puso ni Levi. Ang espada ay malamig na kumikinang sa kanyang enerhiya habang kumikilos siya na parang kidlat. Siya ay tumingin na parang maaari niyang hatiin ang hangin. Iligtas ang kanyang buhay. Nagmamadaling paalala ni Larissa. Mula sa kanyang pananaw, ang pagkilos ng paladin ay maaaring pumatay kay Levi sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Sa kabila ng pangakong gagawin ito, hindi sumang-ayon ang paladin sa kanyang mga salita ng malalim. Kung tutuusin, kamatayan ang tanging pagpipilian ng paladin para kay Levi para sa kahihiyan sa kanya. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3846 na muling magsama-sama sa impyerno. Galit si Cyril. Patay na karne ang bastos na iyon. Tingnan mo siya. Siya ay dapat na natatakot na walang katuturan. I wonder kung anong gagawin ni Chariot. Hihihi. Ang mga boses ng paladin ay makapal sa paghamak. Para sa kanila, walang pinagkaiba si Levi sa isang bangkay sa sandaling iyon. How dare you speak so boldly kung iyon lang ang kaya mo? Masyado mong pinahahalagahan ang sarili mo. Inisip ni Cyril Fugler na ang kanyang espada ay natakot kay Levi nang makitang hindi gumalaw ang huli. Agad na umangat ang gilid ng labi niya sa isang ngisi. Gayunpaman, ang ngisi sa kanyang mukha ay tumigas sa sumunod na segundo. Iyon ay dahil napagtanto ni Cyril na eksperto sinalo ni Levi ang talam sa pagitan ng kanyang dalawang daliri. Higit pa rito, ang lakas ng enerhiya sa paligid ng talam ay naglaho. Paano ito posible? Hindi makapaniwala si Cyril sa kanyang mga mata, dahil inaasahan niyang nasa dagwang kalagayan si Levi. Bitawan mo ang sandata ko. Umungol si Cyril, nagpakawala ng malakas na pagsabog ng enerhiya sa espada sa pagtatangkang palayain si Levi. Hindi mo ba nakikita ang iyong sarili na medyo mayabang? Nagpakawala rin si Levi ng isang pagsabog ng enerhiya, dahilan para magbanggaan ang dalawang alon ng enerhiya. Napakalakas ng kanyang enerhiya kaya nilamon nito kay Cyril. Nalaglag ang panga ni Cyril sa nakita. Bago pa niya magawa ang anumang bagay, naramdaman niyang namamanhid ang kanyang braso, at ang kanyang espada ay dumulas sa kanyang kamay nang hindi mapigilan, na nabasag sa 1,000,000 piraso ng malakas na enerhiya. Maaari mong makuha ang lahat dahil gusto mo itong maibalik. Sa sandaling umalangaw-ngaw ang nagyayelong boses ni Levi, ang mga basag na piraso ng espada ay lumipad papunta kay Cyril. Nako, sobrang close nilang dalawa kaya nasaksak ng mga piraso si Cyril bago pa man siya makapag-react. Ang enerhiya sa mga piraso ng espada ay may napakalakas na kapangyarihan na tumusok sa katawan ni Cyril, na nag-iwan ng maraming butas dito. Whoosh! 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 Tumalsik ang dugo kung saan-saan habang si Cyril ay napaatras dahil sa impact, at namatay siya noong nasa ere pa siya. Pumalakpak. Isang nakakabinging katahimikan ang bomb-alot sa hangin nang bumagsak ng husto ang katawan ni Cyril sa lupa. Nakalimutang huminga ng Paladins of Eclipse at Eclipse Academy. Kahit kailan ay hindi nila inaasahan na papatayin ni Levi, na tinatawag nilang reprobate ng makamundo-mundo, si Cyril sa isang galaw lang. Si Cyril ay, pagkatapos ng lahat, isa sa mga nangungunang 5 mandirigma sa kanilang mga paniniwala sa mga tuntunin ng mga kakayahan. Siya ay mas malakas kaysa sa ilang matatanda at ganap na maaaring makapasok sa listahan ng mga listahan ng 10 Paladin ng Eclipse. Magkagayunman, hindi siya makagalaw kahit isang galaw sa harapan ni Levi. Sino sa lupa ang lalaking ito?
Mayroon na bang nakakatakot na mga mandirigma ang makamundo-mundo? Hindi mabilang na mga tanong ang pumasok sa isipan ng mga paladan. Hindi mo ba ipaghihiganti ang iyong kasama? Muling umalangaw-ngaw ang boses ni Levi. Halatang pinupukaw niya ang mga ito. Agad namang kumulo ang dugo ng mga paladan. Pakiramdam nila ay hinahamon ang kanilang dignidad, lalo na nang minamalas sila sa harap ng mga miyembro ng Eclipse Academy. Patayin siya. Malamig na utos ni Larissa. Nais niyang panatilihing alipin si Levi para sa libangan. Pero ngayong napatay na niya si Cyril, kailangan niyang patayin si Levi para mas madaling ipaliwanag sa iba ang sitwasyon. Kung hindi, mawawalan siya ng posisyon sa Eclipse. Tatapusin natin ang trabaho. Huwag kang mag-alala, Larissa. Sisirain ko talaga siya. Huwag mo siyang maliitin. Ang taong ito ay may kakayahan. Lahat ng Paladins of Eclipse ay sumugod at pinalibutan si Levi. Bagamat nabigla sila sa pagkamatay ni Cyril, ang ilan sa kanila ay naniniwala na namatay si Cyril dahil minamaliit niya ang kanyang kalaban. Napakagaling. Hahayaan ko kayong magsama-sama sa impyerno. Nang matapos siyang magsalita, nawala si Levi sa kanyang pwesto. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3847 ipatupad ang mga paladin. Kabastusan. Atakihin natin siya. Paghiwalayin natin siya. Ang pang-aasar ni Levi ay matagumpay na nagpagalit sa mga paladin. Nang ilunsad nila ang kanilang mga pag-atake, tila hindi natakot si Levi. Sa halip, sinenyasan lang niya ang mga ito na lumapit sa isang mapanuksong paraan. Ang mga paladin na iyon ay may napakataas na antas ng paglilinaw. Sa katunayan, dalawa sa kanila ay kasing kapangyarihan ni Eunice. Gayunpaman, sila ay masyadong mahina para kay Levi. Paano kayo naging paladin ng sekta? Mukhang nauubusan na ng kapalit ang Eclipse. Gumalaw si Levi na parang lumulutang na espiritu, ngunit hindi siya gumawa ng magarbong mga galaw at nagpakawala lamang siya ng nakakatakot na enerhiya. Arg! Umalangaw-ngaw ang masakit na hiyawan sa buong lugar. Dalawang paladin ang nabigong umiwas at nakatanggap ng suntok mula kay Levi sa dibdib na tumagos sa kanilang katawan. Ang hindi paniniwala ay nakasulat sa kanilang mga mukha. Sa sandaling iyon, nadama nila ang kanilang sigla, at sila ay namatay. Sa loob lamang ng 3 minuto, 12 ng paladin mula sa Eclipse ang napatay ni Levi. Isang nakakatakot na katahimikan ang muling bumalot sa hangin. Napalunok ng kaba si Chariot. Bagamat alam na niya kung gaano kalakas si Levi, hindi niya maiwasang mapapanganga sa gulat pagkatapos masaksihan ang eksena. Ang kanyang husay sa pakikipaglaban ay wala sa mga chart. Si Larissa ang pinaka-nagulat sa kanilang lahat dahil alam niya ang kapangyarihan ng kanyang mga kasama. Sa 12 ng mga ito pinagsama-sama, madali nilang maalis ang isang katamtamang laki ng sekta. Maging ang mga mandirigma ng malalaking sekta ay tatakas kapag nakikita sila. Gayunpaman, pinatay silang lahat ni Levi nang walang kahirap-hirap. Ito ba ay isang ilusyon? Biglang nagkaroon ng urge si Larissa na kumpirmahin kung totoo ba ang kanyang nakita. Para naman sa iba pang paladin, natakot sila sa kanilang mga talino at nanginginig sa takot. Kung ang mga mandirigma ng Eclipse ay walang kapangyarihan laban kay Levi, kung gayon ang iba ay walang pagkakataon laban sa kanya. Para silang mga insekto kumpara lang sa kanya. Sa sandaling iyon, naisipan ng mga miyembro ng Eclipse Academy na tumakas sa eksena. First time nilang maramdaman na parang malapit na silang mamatay. Dapat sumali ka sa kanila. Bago pa siya matapos magsalita ay umatake ulit si Levi. Nang makita iyon, tumalikod ang mga miyembro para tumakbo palayo. Wala silang balak na bumalik para lumaban. Nako, hindi sila hinayaang makatakas ni Levi. Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan kung saan man umatake si Levi. Kamukha niya ang Grim Reaper na nag-iisa ng kanyang side, pinapatay ang bawat miyembro na kanyang nakita. Sa isang kisap mata, si Larissa na lang ang natitira sa dalawang makapangyarihang pangkat ng 12 ng tao. Ikaw na ngayon, nakangiting sabi ni Levi. Nanginginig si Larissa, hindi may tago ang takot sa mukha. Bagaman nakita ni Larissa ang kanyang sarili bilang isang taong may talento at palaging minamaliit ang kanyang mga kasamahan, hindi niya maiwasang madama ang pagnanasang sambahin siya. Total, lahat ng nabubuhay na bagay ay sumasamba sa mga malalakas, at kasama dyan ang mga tao. Higit pa rito, ang mga malalakas ay lubos na iginagalang sa Kenfort. Kaya,
Ang ideya ng pagsamba sa malakas ay isang karaniwang sitwasyon doon. Anong gusto mo? Tanong ni Larissa, nanginginig ang boses. Tuluyan na siyang sumuko sa pagtakas matapos mapanood ni Levi ang pagtanggal ng lahat ng kasama niya. Napuno ng pag-aalala si Larissa. Kanina, mayabang niyang inaangkin na kinuha niya si Levi bilang kanyang alipin, ngunit ngayon, lumala ang sitwasyon. Papatayin ba ako? Papahirapan ba ako? O pahihirapan niya ako bakit ako kitilin? Ayaw niyang harapin ang alinman sa mga iyon. Kung ililigtas mo ang aking buhay, ipinapangako kong ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga materyales sa pagtatanim ng Eclipse. Siyempre, maaari mong sabihin sa akin kung ano ang gusto mo kung iyon ay hindi sapat. I'll do my best to satisfy your needs as long as it's within my power, sabi ni Larissa na nakahawak sa mga straw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3848 kasambahay. Lalo lang kinabahan si Larissa dahil sa katahimikan ni Levi. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na himukin siya kung sakaling magalit ito at magpasya na patayin siya. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, nakangiting sinabi ni Levi, mula ngayon, magsisilbi ka na bilang aking alipin. Kasambahay. Umawang ang labi ni Larissa. Nakaramdam siya ng kahihiyan na hindi pa niya naramdaman noon. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang lubos na iginagalang na tao sa Eclipse. Ngunit ngayon, napunta siya sa ganoong estado. Habang nag-iisip si Larissa ng solusyon, muling tumunog ang malamig na boses ni Levi. Mukhang pinili mo ang kamatayan. Iyan ay medyo matapang sa iyo. Napakahusay. Ibibigay ko ang iyong hiling. Nang lumingon siya, nakita niya si Levi na naglalabas ng malakas na enerhiya gamit ang kamay nito at mabilis na pinalamutian ito ng bahagyang nasa salat na espada. Halos mahahalata ang kanyang pagpatay na hangarin na ikinagapos ng hininga ni Larissa. Sige, sumasang-ayon ako. Nabulunan siya. Sa wakas, pinili niyang mamuhay ng walang pag-aalinlangan sa harap ng kamatayan at pagkawala ng kanyang dignidad. Gaya ng laging sinasabi ng mentor ko, kung saan may buhay, may pag-asa. Sumusunod lang ako sa sinabi niya. Patuloy na kinukumbinsi ni Larissa ang sarili sa kanyang isipan. Mas parang ganun. Ang isang matalinong tao ay dapat palaging umangkop sa sitwasyon. Binawi ni Levi ang kanyang lakas, dahilan upang mawala ang pressure sa hangin sa isang iglap. Nang makita iyon, nakahinga ng maluwag si Larissa. Nagpatuloy si Levi, mas mabuting huwag ka nang mag-uudyok sa ibang pagkakataon. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa paggamit ng mga masasamang pamamaraan. Nakapatay na ako ng napakaraming paladin ng Eclipse. Hindi magiging big deal ang pagpatay sa iyo. Naiintindihan ko, si Larissa ay mukhang lubos na natalo. Ang totoo, gusto niyang humanap ng pagkakataong tumakas o tambangan siya kanina. Gayunpaman, ang mga kaisipang iyon ay nawala sa kanyang isipan nang marinig niya ang mga salita nito. Ang katotohanang inihayag ni Levi ay nagpapakitang may plano siya. Sa katunayan, siya ay tila lubos na tiwala at lubos na hindi nababahala sa kanyang mga aksyon. Whoosh! Lumitaw si Levi sa tabi ni Larissa sa isang iglap at tinapik ang ilan sa kanyang akya points. Kaagad, naramdaman ni Larissa ang paghina ng enerhiya sa kanyang katawan. Sinurado mo ang kapangyarihan ko. Bumaha sa puso ni Larissa ang kawalan ng pag-asa. Wala nang paraan para makatakas ngayon. Ngumisi si Levi. Ngayon mas at ease na ako. Ay, tama. Siguradong gutom ka na pagkatapos ng napakahabang araw. Nag-aalala siya sa tiyan ko. Natarante si Larissa, pero tumango pa rin siya ng tapat. Siya at ang kanyang mga tauhan ay sumugod ng walang tigil kahit saan nang marinig nila ang tungkol sa isang elite na lumilitaw sa lugar. Matagal na rin mula noong huli siyang kumain ng maayos. Ano naman sayo? Lumingon si Levi para tanungin si Sherriette. Bahagyang kinilig si Sherriette, sa wakas ay natanggal ito. Oo, nagugutom na rin ako. Agad na sumili ang ngiti sa mukha ni Levi. Sa hindi malamang dahilan, ang ngiti ay nagbigay ng masamang pakiramdam kay Larissa. Itinuro ang mga espiritong hayop sa di kalayuan, sinabi niya, nagugutom na rin ako. Ang mga mount na ito ay masasayang kung hindi sila gagamitin. Iiho natin ang mukhang kabayo, iiho ang USA, pasingawan ang unggoy na iyon, at gawing sopas ang leopardo. Dapat sapat na pagkain iyon para sa amin. Halos magmura ng malakas si Larissa.
Ano ba naman? Ang mga ito ay mahalagang espiritong hayop. Lalaban sana sila sa laban kung hindi kami nakatagpo ng makapangyarihang elite tulad ni Levi. At ngayon ginagawa niya itong mga pinggan. Hoy, katulong na babae, pakihanda sila, pilyong bili ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3849 na naging pagkain. Isang bagay na gawing pagkain ang espiritong hayop, ngunit bakit ako naatasang ihanda sila? Ito ay talagang malupit at sobra. Nanlumo si Larissa na kailangang tiisin ang hindi matitiis. Sa pamamagitan nito, mabilis niyang tinapos ang buhay ng mga espiritong hayop sa ilalim ng kanilang nakakaawa at nagsusumamong mga tingin. Pagkatapos, sila ay inihaw, pinasingaw, inihaw, at ginawa pang ang isang mabangong sopas. Ang sarap talaga ng texture ng karne. Sa palagay ko ay mas masarap ang lasa na may mas maraming marinade at mas mahabang oras ng pag-ihaw. Isa pa, mas maganda kung may kasamang side dishes, komento ni Levi habang kumakain. Habang kumikibot ang sulok ng kanyang mga labi, binato ni Sherriette si Larissa ng isang nakikiramay na sulyap. Gayunpaman, ang huli ay mukhang walang sigla at mapatla, na para bang naging isang estatwa. Sa sandaling iyon, nanumpa si Larissa na iyon na ang pinakamasakit na pagkain na naubos niya. Bagamat nasa bingit na siya ng mga luha, takot na takot siyang hayaan ang mga ito na damaloy. Makalipas ang kalahating oras, pumalakpak si Levi at sinabing, tapos na ako. Ang sarap ng pagkain. Pareho kayong dapat magkaroon ng higit pa at huwag hayaang masayang. Habang napuno ng dilim ang kanyang paningin, nahimati si Larissa sa galit. Gayunpaman, walang pakialam si Levi habang inutusan niya si Sherriette, gisingin mo siya, at pupunta na tayo. Naiintindihan. Si Sherriette, na tumahimik, ay ginawa ang sinabi sa kanya. Nakatingin sa abot tanaw, bamulong si Levi, Voidsec, pupunta ako para sa iyo. Samantala, ang balita ng mga Paladin ay pinatay at ang pagkawala ni Larissa ay nagpapadala ng isang shockwave sa pamamagitan ng eclipse. Si Larissa ang paboritong estudyante ng dalawang sect leader. So, sino ang may lakas ng loob para kidnapin siya? Grabe talaga ito. Hindi ba ito katumbas ng pagdedeklara ng digmaan sa eclipse? Pagkatapos ay sinabi na, hindi ba dapat ang mga Paladin na nag-escort kay Larissa palabas ay walang problema sa pagpuksa sa isang katamtamang sekta? Eksakto. Ito ay isang pagpapakita ng kakilakilabot na kapangyarihan ng salarin. Baka ito ay ginawa ng isang tao mula sa isang napakalihim na sekta. Kung sino man ito, tiyak na hindi magpapahinga ang Eclipse hanggat hindi neresolba ang usapin. Nagdedebate ang mga miyembro ng Eclipse sa kanilang sarili. Gaya ng inaasahan, talagang nagalit ang dalawang sect leaders ng Eclipse. Ipinakalat nila ang lahat at naglabas ng agarang utos para matagpuan si Larissa, patay man o buhay. Malinaw, ang mga miyembro ng Eclipse Academy at ang mga mula sa mga vassal sect ay lumahok sa paghahanap. Sa mga salita ng Deputy Sect Leader, anumang hamon sa pagbibigay ng Eclipse ay hindi papayagan. Bumalik sa Void Sect, ito ay mapayapa gaya ng dati. Ang mga miyembro ng sekta nito ay nagsagawa ng kanilang pang-araw-araw na gawain, hindi napapansin ang paparating na panganib. Sa gitna nito, dahan-daang tinatangkilik ni Gloria ang isang tasa ng tsaa. Pagkatapos ng mga tagumpay na pagsisikap, ang kapangyarihan ng kanyang mga nasasakupan ay mabilis na tumaas habang patuloy niyang pinatatag ang kanyang posisyon sa sekta. Bukod dito, mas maraming exposure ang natamo niya sa loob ng Kenfort, mas malaki ang pakiramdam niya ng superiority. Isang malaking linya ng Dragon Lay ang sinipsip ng isang makapangyarihang mandirigma habang ang mga elite ng Eclipse Academy ay minassacre ng maramihan. Bilang karagdagan, ang isang smorgasbord ng kakaiba at makapangyarihang mga diskarte ay ginamit ng iba pang malalaking sekta. Ang lahat ng iyon ay mga karanasang hindi maisip sa mundo. Levi, lumalawak lang ang agwat sa pagitan natin. Sa ganitong bilis, ang pagkatalo sa iyo ay hindi na nagbibigay sa akin ng anumang pakiramdam ng kasiyahan. Sa kasamaang palad, nawalan ako ng interes sa paggawa nito. Sa pag-iisip pabalik sa oras na siya ay nagsasanay ng palihim sa mundo, naalala niya si Levi ay parang isang hindi malulutas na bundok sa kanya. Ang kapangyarihang ipinakita niya noon ay hindi maikakailang pupunuin ang sinumang kawalan ng pag-asa.
Sa pakinabang ng pagbabalik-tanaw, napagtanto ngayon ni Gloria na siya ang nakakita ng napakaliit ng mundo. Simula nang dumating siya kay Kenfort, napagtanto niya na ang sinumang pinuno ng isang medium na sekta ay maaaring magbigay ng kahihiyan kay Levi, lalo na ang misteryosong mandirigma na Sam Iris sa Eunice at Eclipse Academy. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3850 background ng leader ng sekta. Kung makita ito ni Levi, tiyak na iihi niya ang kanyang pantalon, pag-iinis ni Gloria. Habang iniisip niya iyon, mas lalo siyang nakaramdam ng smugger. Sa katunayan, nakahinga siya ng maluwag na nagawa niyang gamitin ang kanyang relasyon sa Void Sect para makapasok sa Kenfort. Ang anumang halamang gamot na matatagpuan sa Kenfort ay magiging karapat-dapat bilang isang kayamanan na nakalista sa mga sinaunang manual ng makamundo-mundo. Tungkol naman sa mga linya ng Dragon Lay, pambihira ang mga ito na hindi pa naririnig ng makamundo-mundo noon. Ngayon, sa wakas ay mababawasan ko na ang mga mula doon. Bigla na lang, ang pagiging invincibility ni Gloria ay nagdulot ng pakiramdam ng kalungkutan sa loob niya. At the end of the day, dalawa lang tayong tao mula sa magkaibang mundo. Levi, kung sakaling magkita tayong muli, ikaw ay mangungulila sa aking paanan, humihingi ng awa. Sa gitna ng malademonyong pagtawa, itinuon ni Gloria ang mas mapanghamong mga layunin, tulad ng misteryosong mandirigma na pumuksa sa mga elite ng Eclipse. Siya lamang ang target na gusto niyang karapat-dapat sa kanyang pagtugis. Ngayon, si Levi ay walang iba kundi isang insekto na walang anumang banta, nakangiting sabi ni Gloria. Samantala, maganda ang mood ni Primo nitong mga nakaraang araw. Nakagawa siya ng pagunlad sa kanyang pinagsamang paglilinang kasama si Gloria, na itinaas ang kanyang lakas sa antas na mas mataas kung saan siya ay bago ang kanilang kasal. Ngayon, tiwala siyang madaling talunin ang nakaitim na pinuno ng Eclipse Academy na lumaban sa katapusang labanan para sa linya ng Dragon Lay. Sa mga resulta ng pinagsamang paglilinang na labis na lumampas sa kanyang mga inaasahan, si Primo ay tuwang-tuwa sa katotohanan. Gayunpaman, hindi nawala sa kanya si Gloria ay gumanap ng isang mahalagang papel sa tagumpay, isang katotohanan na nagpalalim ng kanyang pagmamahal sa kanya. Ang sitwasyon ay likas na naging dahilan ng pagkadismaya ng marami sa kanyang mga asawa, ngunit wala sa kanila ang nang-ahas na guluhin ni Gloria. Kasabay nito, maagang natapos ni Santino ang kanyang panahon ng pagsisisi dahil sa pagsusumamo ni Primo ng awa para sa kanya. Santino, hindi ba lagi kong sinasabi sa iyo na ang pagnanasa ay bahagi ng kalikasan ng tao? Bakit kailangan mong ipilit ang pagsasanay sa Stoneheart Swordsmanship kung napakabagal ng pag-unlad na ginagawa mo? Mayabang na sabi ni Primo. Nakangiting ngumiti, sumang-ayon si Santino. Primo, nakikita ko ang iyong punto, ngunit huli na para sa mga pagsisisi ngayon. Isang mapang-asar ng ngiti ang sumilay sa mukha ni Primo. Kahit na alam niyang gumagalang lang si Santino, nakuha pa rin niya ang pakiramdam ng tagumpay mula sa pagyuko sa ipinagmamalaking Santino. Primo, kung makasalubong natin si Levi, may tiwala ka ba na kunin siya? Binago agad ni Heptino ang topic. Sa kaibuturan niya, labis siyang nagtanim ng sama ng loob kay Primo dahil kay Gloria. Kaya naman, ang mapang-asar na ekspresyon ni Primo ay sinaksak lang siya sa maling paraan. Itinulak ang kanyang baba sa hangin, si Primo ay humagalpak ng malakas na tawa. Huwag kang mag-alala. Sa ngayon, ang isang tulad ni Levi ay hindi nakarapat-dapat sa aking pansin. Heptino, natalo lang ni Levi ang 5 pinuno ng maliliit na sekta, at hindi nito pinagsama-sama ang tulong na nakuha niya mula sa iba pang miyembro ng pangunahing base. Sa ngayon, madaling sirain siya ni Primo. Isang kamay lang, dahil napakalaki ng gap na naghihiwalay sa dalawang lalaki, nakangiting pagsingit ni Santino. Ipinahayag ni Primo ang kanyang pagsang-ayon. Tama si Santino. Ang mundong-mundo ay walang kahit na mga banal na linya ng Lay, pabayaan ang mga linya ng Dragon Lay. Kaya naman, gaano man kay-talento si Levi, ang kanyang kakayahan ay malimitahan ng kanyang limitadong pag-access sa mga karagdagang paglilinang. Kung hindi siya dumating, kakalimutan na lang natin siya. Pero kung pipiliin niyang gawin iyon sa kalokohan, sisiguraduhin kong magiging alikabok siya. Kaya, wala kang dapat ipag-alala. Mula nang tumaas ang kanyang lakas sa pamamagitan ng magkasanib na paglilinang, lalong tumindi ang kumpiyansa ni Primo na talunin si Levi. Sa totoo lang,
mas nag-aalala ako sa misteryosong mandirigma kaysa kay Levi ngayon, lalo na't konektado kami sa Eclipse Academy, sabi ni Santino sa kanyang mga alalahanin. Gayunpaman, si Primo, na may kawayan ng kanyang kamay, ay tumugon, maaaring napakalakas ng mandirigma, ngunit mas mabuting huwag siyang tumapak sa mga paa ng Voidsec. Bakit mo nasabi iyan? Sinisiyasat ni Heptino. Mayabang na sagot ni Primo, nakalimutan mo na ba ang background ng sect leader? Natama ng isang epiphany, biglang naalala ni Heptino na ang pinuno ng sekta ay mula sa isang napakalakas na pamilya at isang taong may sapat na kapangyarihan upang paksain ang Eclipse ng mag-isa. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3851 isang magiliw na kasambahay. Samantala, dumating sina Levi, Sherriette, at Larissa sa isang lugar malapit sa Voidsec pagkatapos magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Magalang na tanong ni Sherriette, Lord Garrison, ngayong mga 30 milya na tayo, dapat pa ba tayong magpatuloy sa ating paglalakbay? Walang nagmamadali, magpahinga muna tayo dito ng ilang araw. Pagkatapos ng maikling pag-alinlangan, lumingon si Levi kay Larissa at nagturo, ay brew mo ang mga butil ng kape na nakolekta kahapon. Gusto kong subukan ang lasa nila. Opo, guro, sagot ni Larissa sa isang pambihirang tono. Habang pinagmamasdan ang abalang Larissa, hindi mapigilan ni Sherriette na mapangiti. Mula nang ang mga espiritong hayop ay ginawang isang kapistahan, siya ay naging isang taong hindi pangkaraniwang masunurin. Sinunod niya ang lahat ng utos ni Levi, ibinuhos sa kanya ang kanyang kape, at pinamasahe pa siya. Natural, siya na ngayon ang epitome ng kanyang katulong na babae. For goodness sake, siya ang Eclipse Princess of Divinity, isang bata at may talento na lubos na pinahahalagahan ng dalawang lider ng sekta. Pero ngayon, siya ay naging hindi hihigit sa isang alilang babae. Kung ako ang nasa kalagayan niya, ang matinding pagbabago sa katayuan ay masisira ako. Sa sandaling iyon, nagsimulang humanga si Sherriette sa tiyaga at gumawa ng pagkopya ni Larissa sa sitwasyon. Sa totoo lang, buong-buo nang isinuko ng huli ang sarili kay Levi. Matapos kainin ang mga espiritong hayop na naging kasama niya sa loob ng maraming taon, si Larissa, nagalit sa katotohanan, ay nagsimulang magplano ng kanyang paghihiganti. Gayunpaman, sa tuwing papasok sa kanyang isipan ang ganoong kaisipan, mauunawaan ito ni Levi ng maaga at tahasan siyang babalaan mula sa paggawa ng anumang bagay na walang ingat. Dahil sa kanyang suliranin, tuluyang bumagsak si Larissa at ibinigay ang kanyang pagnanais na maghiganti. Si Levi ay hindi lamang kakilakilabot na makapangyarihan ngunit hindi rin kapani-pani walang mapagmasid na walang mga kahinaan upang magpahayag. Ito ay natural na ginawa sa kanya ang epitome ng isang walang talo na mandirigma, isang realisasyon na naging dahilan upang si Larissa ay magbitiw sa kanyang kapalaran. Kahit na kailangan niyang maging isa sa mga lingkod ni Levi, hindi siya nagsisi o nagreklamo. Master, handa na ang iyong kape, mahina niyang sabi. Nang matanggap ang kanyang kape, humigop si Levi habang pinuri ang, "You make good coffee." Salamat, Master. Magiliw na idinagdag ni Larissa, kung mayroon akong kompletong set ng kagamitan sa paggawa ng serbesa, mas makakapagtimpla ako ng mas masarap na kape. Tumango bilang pagsang-ayon, iniba ni Levi ang paksa. Ngayong naalis na ang iyong mga hadlang sa pagtatanim, maaari kang makatakas anumang oras na gusto mo. Hindi ako mangangahas. Napaluhod si Larissa, nanginginig ang boses. Ang pananatili sa tabi mo ay isang pagpapala sa sarili. Kaya, wala akong balak tumakas. Sa pagharap sa eksena, hindi na mabigla si Sherriette, dahil ramdam niya ang mga emosyon sa likod ng mga sinasabi ng una at hindi niya makita ang anumang pahiwatig ng kawalan ng katapatan. Sa madaling salita, si Larissa ay nagsasalita mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hindi bababa sa inaasahan ko si Lord Garrison para sa pagyuko sa prinsesa ng Divinity sa kanyang kalooban sa napakaikling panahon. Ito ay talagang nakakabaliw. Nagulat si Sherriette sa nakitang nasa harapan niya. Samantala, nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa pagpatay sa mga paladin ng Eclipse at pagkidnap sa prinsesa ng Divinity sa loob ng iba pang mga sekta. Nagresulta ito sa pagbabalik tanaw ng iba pang pinuno sa lahat ng kanilang paladin na nagsasanay sa larangan, sa takot na maranasan nila ang parehong kapalaran na sinapit ni Larissa. Sino sa lupa ang may lakas ng loob na hamanin ang Eclipse?
Ano ang tunay na layunin ng may kagagawan na ito? Tina-target ba niya ang mangyayari na mga prospect ng lahat ng iba pang sekta dito? At saka, may kaugnayan ba siya sa makapangyarihang mandirigma na humigop ng isang malaking linya ng Dragon Lay sa isang araw? Ang mga haka-haka at mga tanong ay dumarami sa isipan ng publiko, na nagpapasiklab ng takot para sa kanilang sariling kaligtasan. Para sa mga sekta pagdating sa eclipse, itinaas nila ang kanilang mga depensa sa pinakamataas na antas at inilagay ang defensive formation ng sekta. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3852 hanggang sa pinuno ng sekta. Nang makarating ang balita sa mga tainga ng Void Sect, ito rin ay nagdulot ng kaguluhan. Sa alam namin, si Larissa ang cream of the crop sa loob ng nakababatang henerasyon ng Eclipse at lubhang kakilakilabot. Iyan ay isang understatement. Siya, kasama ang iba pang mga paladin, ay madaling mapuksa ang isang katamtamang sekta. Mahihinuha ng isang tao ang tunay na lawak ng kanyang kapangyarihan mula doon. Kung ganoon ang kaso, hindi ba't may kasalanan ay higit na nakakatakot? Ang mga gulat na ekspresyon ay lumitaw sa mga mukha ng mga miyembro ng Void Sect, dahil alam na alam nila ang pagkakaiba sa pagitan ng pagpatay at pagkuha ng buhay ng isang tao. Sa pagharap sa paglaban ng isang taong kasing lakas ni Larissa, ang paghuli sa kanya ng buhay ay higit na mas mahirap kaysa patayin siya ng direkta. Sa katunayan, ang mga kasanayan ng isang tao ay kailangang hindi bababa sa isang antas na mas mataas sa kanya upang makamit ang gayong gawain. Higit sa lahat, sa pamamagitan ng paggawa nito, ang may kasalanan ay nagpapakita na ang Eclipse ay hindi isang banta sa kanya. Eksakto, si Larissa ang paladin na pinakapaboran ng dalawang lider ng sekta. Siya ay isang malakas na kalaban para sa posisyon ng lider ng sekta sa palabas. Dahil lumabas ay umalis siya sa Void Sect, iniisip ko kung mahakat ba tayo sa isyong ito. Habang kumalat ang pagkabalisa sa hanay ng mga miyembro ng Void Sect, ang ilan sa kanila ay nagsimulang magpanik. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan kaya nagpatawag si Geraint ng isang emergency na pagpupulong upang pag-usapan ang bagay na ito. Sa paghusga mula sa presensya ng bawat Empyrean at Elder sa loob ng sekta, ang gravity ng bagay ay hindi maaaring maging mas halata. Sa loob ng bulwagan ng pagpupulong, ang mga miyembro ng konseho ng Void Sect ay lahat ay may suot na pagtatampo sa kanilang mga mukha. Ipahayag ang iyong mga opinyon, dahil kailangan nating magpasya sa isang kontra-hakbang sa sitwasyon. Kung hindi, ang kasalukuyang gulat ay maaaring mawala sa kamay, malungkot na sabi ni Geraint. Si Primo ang unang nagsalita. Lord Irconhate, ang aking pananaw ay Eclipse ang target ng salarin. Sa panahon ng labanan para sa linya ng Dragon Lay, ang mga elite ng Eclipse Academy ang unang pinatay bago si Eunice at ang iba pa na ipinadala upang imbestigahan ang mga bagay at misteryosong nawala. Bilang karagdagan sa pagtatapos ng pagpatay sa mga paladin ng Eclipse at pagkawala ni Larissa, ang lahat ng mga kaganapang ito ay maaaring gawin ng isang tao. Isa-isang tumango ang mga tao bilang pagsang-ayon, dahil nakikita nila na ang magkakasunod na pangyayari ay hindi nakahiwalay sa kalikasan. Hindi ba malalagay sa panganib ang mga sekta na malapit sa Eclipse? Tanong ni Geraint sa malungkot na tono. Tumango si Primo, natatakot ako. Higit pa rito, ang Void Sect ang mauuna sa linya. Iyon ang dahilan kung bakit kinakailangan para sa amin na gawin ang aming paglipat. Ano ang iminumungkahi mo? Tanong ni Geraint na may matanong na humalik sa kanyang mga mata. Dahil si Primo ang magiging tagapagmana ng Void Sect, nais ni Geraint na bigyan siya ng pagkakataon na itaas ang kanyang pangkalahatang tangkad. Dahil dito, ang kasalukuyang sitwasyon ay ang perpektong plataporma para sa pagsasanay sa pamumuno ni Primo. Alam ang intensyon ni Geraint, seryosong tumugon si Primo, dapat nating alalahanin ang mga paladin at matatanda na nagsasanay sa malayo. Kasabay nito, dapat tayong mag-deploy ng defensive formation sa loob ng sekta. Bukod dito, kailangan nating makipag-ugnayan sa pinuno ng sekta ng sabay-sabay. Dahil sa kasalukuyang mga pangyayari, tanging ang kanyang presensya lamang ang makapagbibigay ng katiyakan sa mga tao. Sa wakas, kailangan nating magpadala ng mga scout upang suriin ang ating teritoryo at ipaulat kaagad sa kanila ang anumang kainahinala para magkaroon tayo ng sapat na oras upang iset up ang ating mga depensa. Sang-ayon ako sa mga punto mo. Kung ganoon, gagawin namin ang sinabi mo.
Nagliwanag sa pagmamalaki ang ekspresyon ni Geraint. Kasabay nito, ang mga tao ay nagsimulang magsagawa ng plano. Sa sandaling lumabas si Primo sa meeting room, lumapit sa kanya si Gloria. Darling, kalag ka rin ba talaga ang void sect dito? Dahil hindi naman tayo ganoon kalapit sa eclipse, hindi ba't ang panik na ito ay hindi nararapat? Sa kabila ng kanyang pagsisikap na pigilan ang kanyang emosyon, mahirap itago kung gaano siya kaba. Sagot ng mukhang masungit na si Primo, I wasn't being unnecessarily alarmist just now. Ang katotohanang buhay ni Larissa ay nagpapakita kung gaano ka-unpredictable ang misteryosong mandirigma. Hindi kaya malalagay tayo sa matinding panganib. Dahil wala siyang pag-aalinlangan na patayin ang mga miyembro ng Eclipse, maliwanag na hindi siya natatakot sa malalaking sekta. Ang pag-aalala sa loob niya ay patuloy na lumaki hanggang sa siya ay na-trauma sa pamamagitan lamang ng pag-iisip tungkol dito. Napabuntong hininga, ipinaliwanag ni Primo, natatakot ako na ang pinuno ng sekta lamang ang makakatulong sa void sect na malalampasan ang krisis na ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3853 dumating ang digmaan sa walang kabuluhang sekta. Samantala, huminto si Levi at ang kanyang mga kasama sa tuktok ng Greensill Mountain. Lord Garrison, ang mga gusali sa unahan namin ay bumubuo ng pangunahing base ng Void Sect. Base sa bilis natin, dapat dumating tayo in a couple of hours, magalang na ulat ni Sherriette. Habang sinusundan ng tingin ni Levi ang pinagdaanan ng daliri ni Sherriette, nakita niya, sa kabila ng mga layer ng ulap at ambon, isang kumpol ng mga sinaunang gusali na nakatago sa gitna nila. Nakapili talaga sila ng magandang lokasyon. Ang lugar na ito ay puno ng espiritual na enerhiya at lubos na pinapahalagahan mula sa pananaw ng geomancy, sabi ni Levi sa isang bastos na tono. Sa totoo lang, tuwang-tuwa siyang naroon. Sa harapan ng Void Sect, ang kanyang paghihiganti kina Gloria at Santino ay nakikita na ngayon. Maaari na niyang bayaran ang mga ito sa dugo para sa lahat ng kanilang mga nakaraang aksyon. Lord Garrison, nakarating na kami sa teritoryo ng Void Sect. Isa pa, nararamdaman ko ang presensya ng ilang mga nakatagong lalaki, marahil ay mga mandirigman na inatas ang bantayan ang super spiritual na linya ng ley. Kung gayon, lampasan ba natin sila para hindi maalerto ang kaaway sa ating presensya? Pagsisiyasat ni Sherriette. Kaway ng kamay, sumagot si Levi, hindi, papasok kami mula sa pintuan. Gusto kong pahirapan ang mga miyembro ng Void Sect sa kanilang katakutan. Naiintindihan, sagot ni Sherriette sa malalim na boses. Sa pakikiramay kay Levi, alam niya na hindi magiging matamis ang paghihiganti kung hindi siya maglalagay ng takot sa puso ng kanyang mga kaaway. Kung tutuusin, iyon lang ang paraan para maibsan ni Levi ang sama ng loob. Habang nagpatuloy silang tatlo sa pasulong, agad silang pinigilan ng mga elite ng Void Sect. Sino ang pumunta doon? Ito ang hangganan ng Void Sect. Kumuha ng isa pang hakbang pasulong, at papatayin ka namin ng walang pag-aalinlangan. Ang mga gwardya ay tumahol sa malamig na tono, hindi nabigla sa grupong nakatayo sa kanilang harapan. Halatang itinatago ng grupo ni Levi ang kanilang aura, na pinipigilan ng mga gwardya na maramdaman ang kanilang tunay na kapangyarihan. Patayin sila, utos ni Levi sa walang pakialam na tono. Tumanggaw si Sherriette bilang pagsang-ayon. Para naman kay Larissa, napatigil siya sa isang tingin na binaril sa kanya ni Levi ng tangkaing tumulong. Magpadala ng reinforcements. May nandarambong sa Holy Ley Line. Di nagtagal ay humalangaw-ngaw ang boses ay mabilis na nagtipon ang mga miyembro ng Void Sect na nakabantay. Sa pag-aakalang walang ideya ang mga lalaking ito na naghihintay sa kanila ang kamatayan, napabuntong hininga si Sherriette sa sarili. Mabuti pang makilala ng mga bulag na tanga na tulad mo ang gumawa sa iyo. Kung hindi, nag-aaksaya ka lang ng cultivation resources. Sa sinabi nito, walang takot na pumasok si Sherriette sa grupo. Habang ang kanyang walang awa na mga welga ay napunit sa kanilang pormasayon, marami sa mga gwardya ang naiwang patay o lubhang nasugatan. Kabilang dito ang mga matatanda na dumating bilang bahagi ng mga reinforcements. Sa panahon ng labanan, napansin ng isa sa mga matatanda sina Levi at Larissa na pinagmamasdan sila mula sa malayo. Tulad ng dati niyang pagpunta sa Eclipse sa negosyo, nagkaroon siya ng malalim na impresyon kay Larissa. Di ba prinsesa ng pagka-Diyos ni Eclipse?
Bakit siya nasa tabi ng isang mahinhin na binata? Pwede bang? Dahil sa isang epiphany, ang elder ay galit na nagbilin, kayong lahat, itigil muna sila sa ngayon. Kailangan kong magulat ng isang bagay na mahalaga sa sekta. Ang kanyang mga utos ay nagpasindik sa kanyang mga kababayan. Imbes na tumulong, tumatakas siya. Sa kasamaang palad, bago pa sila makapag-react, si Chariot ay nagalit sa kanila. Dahil sa katamtaman ng mga gwardya, parang mga langaw ang nahulog sa harap ni Chariot. Hindi nagtagal, mahigit kalahati ng kanilang mga numero ang nabura. Para sa natitirang kalahati, nawalan sila ng gana na lumaban at nagsimulang umatras patungo sa punong tanggapan ng Void Sect. Hindi na kailangang ituloy sila. Let them report back to base, nakasmirk na bilin ni Levi. Tumigil sa kanyang paglakad, agad na naunawaan ni Chariot ang intensyon ni Levi. Maliwanag na gusto ng huli na pahirapan sa isip si Gloria at ang iba pa. Bumalik sa Void Sect, nag-uusap sina Primo, Gloria, at kanilang mga kasama kung paano magdedepensa laban sa misteryosong lalaki. Noon ay biglang pumasok sa silid ang isang lalaking nagpapanik. Elder Queen, ano ang nangyayari? Ang naguguluhang tanong ni Primo. Si Darius Queen, hingal na hingal, nagpaalam, may malaking problema. Narito na ang misteryosong mandirigma. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3854 na Chaos in the Void Sect. Ang bigat ng kanyang mga salita ay naging sanhi ng paglubog ng puso ng lahat. Ano? Nagulat si Primo at ang iba pa. Elder Queen, pwede mo bang ipaliwanag? Anong mandirigma? Saan siya nanggaling? Eksakto, malinawan ang iyong sarili. Sumingit naman ang iba. Mabilis na buod ni Darius, habang ako ay nasa ilalim ng utos na nagbabantay sa Greensill Mountain. Isang grupo ang tumawid sa aming hangganan at nagsimulang makipag-away sa mga gwardya. Pagdating sa eksena, nakilala ko ang isa sa kanila dahil nawawala ang prinsesa ng Divinity, si Larissa Gould. Elder Queen, ito ay talagang seryoso. Sigurado ka bang siya iyon? Ang kinakabahang tanong ni Gloria. Kumaway ang kanyang kamay, sumagot si Darius. Elder Gaston, malamang hindi mo alam na nakapunta na ako sa Eclipse sa negosyo noon at nakita ko na siya sa laman. Higit pa rito, mayroon siyang mga tampok na namumukod tangi sa karamihan, lalo na sa pulang tuldok sa pagitan ng kanyang mga kilay. Kaya naman, walang paraan na magkamali ako. Umalangaw-ngaw ang mga hinga sa buong silid. Matapos ang pagpatay sa Eclipse Paladins at ang pagkidnap kay Larissa, ang muling paglitaw ng huli ay maaari lamang magpahiwatig ng pagdating ng misteryosong mandirigma. Gulp! Sa paglunok ng laway, nakaramdam ng takot si Primo sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Hindi pa rin makontak ang pinuno ng sekta, ang pagkakaroon ng gayong napakalakas na kalaban ay mangangahulugan lamang ng tiyak na pagkasira para sa kanila. Bilis, isulat mo ang mensahe. I-order ang lahat na nasa pinakamataas na alerto. Elder Queen at ang iilan sa inyo, sumama sa akin upang makita kaagad si Lord Erkenhate. Para sa iba sa inyo, panatilihin ang defensive formation. Ang ating prioridad ay manatiling kalmado at huwag hayaan silang magdulot ng panik sa ating hanay, bilin ni Primo, na pinipigilan ang sarili niyang nagngangalit sa emosyon. Dahil doon, tumango ang mga tao bago umalis para gawin ang mga paghahanda. Tungkol naman sa iba pang mga Empyrean at Gloria, sumunod sila sa likuran ni Primo habang papunta ito upang makita si Geraint. Sa sandaling ang balita ng pag-atake ay sumiklab, ang kaguluhan ay bumagsak sa Void Sect. Sa kabila ng pagtitiyak ng mga matatanda, ang kanilang mga salita ay hindi narinig. Ang mandirigmang iyon ay hindi man lang natatakot sa Eclipse, kaya paano tayo lalaban? Narinig ko na ang mga Eclipse Paladin na pinatay ay may nagsagawa ng Poxane ang isang medium na sekta sa kanilang sarili. Gayunpaman, wala sa kanila ang nakaligtas. Maaaring siya ay isang taong nagmula sa isang napakalihim na sekta. Nang malayo ang aming pinuno ng sekta, natatakot akong mapahamak ang Void Sect. Maging si Primo at ang iba pa ay nagpanik sa balita. Kaya, mas mabuting simulan na natin ang sarili natin. Ang takot at kawalan ng pag-asa ay kumalat na parang apoy sa loob ng Void Sect. Ang mas mahirap ang mga matatanda sinubukang kalmado ang mga tao, ang kanilang mga damdamin ay naging mas malala, na bumubuo ng isang mabisyo cycle. Klang, klang, klang. Kasabay nito, ang alarma,
walang tigil na pag-iingay bilang bahagi ng mga hakbang sa pagtatanggol, ay lalong nagpatindi ng gulat sa loob ng Void Sect. Natural, mayroong isang grupo ng mga diehard na tagasunod na naglilinang sa loob ng sekta mula noong sila ay bata pa. Kaya naman, hindi natitinag ang kanilang katapatan sa sekta. Ngayong ang sekta ay nahaharap sa nangyayaring krisis nito, ang mga sumusunod na ito ay nanumpa na itali ang kanilang kapalaran sa sekta, kahit na ito ay magbuwis ng buhay. Bumalik sa loob ng meeting hall, si Geraint ay nakasuot ng malungkot na ekspresyon. Kahit na naisip niya na ang Void Sect ay kaladkarin sa bagay na ito, ang bilis ng nangyari ay nagulat. Sa kabutihang palad, nakatipon kami ng higit pang mga elite na mandirigma bago ito, ngunit laban sa mandirigmang ito, malinaw na hindi sila sapat. Ibigay ang utos para sa lahat na armasan ang kanilang mga sarili gamit ang kanilang pinakamalakas na armas at mahiwagang bagay, gayon din, ang pag-deploy ng bawat defensive formation na mayroon kami. Bagamat hindi pa ito isang ultimate weapon, ang kapangyarihan nito ay tumaas ng husto pagkatapos ng pag-aalaga dito sa mahabang panahon, deklara ni Geraint sa malalim na boses. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3855 Pagpapatawag sa lahat ng lakas. Bilang Vice Sect Leader, ang mga salita ni Geraint ay nagdala ng malaking bigat at nakakatulong na pakalmayan ang nagtutulak sa puso ng lahat. Ang pagbanggit sa Diyos Crusher, sa partikular, ay nagbigay sa kanila ng karagdagang kilusan ng pag-asa. Pagkatapos ng lahat, ang mga miyembro ng Void Sect ay dalubhasa sa sining ng swordsmanship, at si Geraint ay halos malapit ng maging perpekto sa kanya. Kahit na hindi niya matatalo ang misteryosong manlalaban kasama ang God Crusher, alam niyang mapapapagod pa rin siya ng husto ang kanyang kalaban. Bukod dito, gusto kong ikalat ninyo ang balita ng misteryosong manlalaban upang ang mga nakapaligid na sekta ay makakasali sa labanan, malamig na wika ni Geraint. Sigurado akong naiintindihan nila ang kahalagahan ng ating pagtitiwala sa isa't isa. Ang pakikipagsanib puwersa sa atin ay maaaring magbigay pa rin sa kanila ng pagkakataong mabuhay. Gayunpaman, ang pagpunta dito ng mag-isa ay magiging isang garantisadong hatol ng kamatayan. Ang labanang ito ang magpapasya kung ang Void Sect ay mabubuhay o mamamatay, at dahil ang misteryosong manlalaban na iyon ay napakalakas, ang tanging paraan para magkaroon tayo ng pagkakataong lumaban ay ang umasa sa lakas sa bilang. Maya-maya, nagsalita si Gloria. Lord Erkenhate, iminumungkahi ko na ipaalam namin sa Eclipse ang lahat ng nangyari dito sa lalong madaling panahon. Sasabihin namin sa kanila na nahanap na namin ang salarin na pumatay ng ilang paladin, at maging si Larissa ay nahulog sa ilalim ng kanyang kontrol. Kung kaya nating talikuran ang tulong ng Eclipse at Eclipse Academy, sigurado akong mapapabuti nito ang ating tsansa na manalo. Oo, maganda ang punto mo. Gagawin namin ang sinabi mo, Elder Gaston, at ipapadala namin ang aming pinakamabilis na apprentice para ihatid ang mensahe, pagsang-ayon ni Geraint. Primo, napakapalad mo na napangasawa mo ang isang mahusay na babae. Nako, hindi ko ito magagawa kung wala ang patnubay ng aking asawa, sagot ni Gloria na may kasamang sakarin ng ngiti. Agad na sumikat si Primo sa pagmamalaki, lalo na nang maramdaman niya ang pagiging berde sa inggit habang nakatingin sa kanya. Sa wakas, isaaktibo ko ang Carnage Sword Array at isasama ito sa God Crusher. Sa ganoong paraan, magagawa kong hampasin ang misteryosong manlalaban sa pinakamalakas na suntok. Sa ganoong kalakasan na pag-atake, duda ako na makakaalis siya ng hindi nasaktan, ang sabi ni Geraint, isang masamang kislap sa kanyang mga mata. Kahit anong pilit niya, hindi maitago ni Gloria ang gulat sa mukha niya. Carnage Sword Array, hindi ko pa narinig iyon dati. Ito ay isang pag-atake na kaakibat ng defensive formation ng ating sekta. Pareho ang aming pinakamalakas na porma sayon at gayon din ang aming mga trumpo, paliwanag ni Primo. Ang Carnage Sword Array, sa partikular, ay nilikha ng mga Array Masters na pinagsasama ang kapangyarihan mula sa mga linya ng Dragon Lay at ang Sword Energy mula sa ilan sa mga manlalaban ng ating sekta. Kaya, ang tanging paraan upang iset ang Sword Array sa mga paggalaw ay sa pamamagitan ng paggamit ng Sword Technique ng ating sekta. Kapag pinagsama sa God Crusher, ang puwersang ilalabas ay magiging napakalakas. Sa wakas ay naunawaan na ni Gloria ang sitwasyon. Void Sect iyon para sa iyo.
Paano pa ito makakaangat sa hanay kung wala itong lihim na sandata? Sige, tama na. Humanda kayo, lahat, utos ni Geraint. Dahil doon, unti-unting nagsilabasan ang mga tao sa silid. Habang pinagmamasdan ni Gloria mula sa malayo, masasabi niyang lahat ng miyembro ng sekta ay nagmamadaling naghahanda. Maraming matatanda ang nag-aantok pa ng mga sinaunang espada, karamihan sa mga ito ay mga bagay na hindi pa niya nakita. Wow! Tiyak na inilalabas ng lahat ang kanilang pinakamahalagang sandata para sa laban. Ang mga miyembro ng Void Sect ay abala sa kanilang paghahanda sa labanan, ang mga nakapaligid na sekta ay nakarinig din ng balita. Sa nangyari, sinadyang pinalaki ng mga mensahero ng Void Sect ang sitwasyon at inilarawan ang misteryosong manlalaban bilang isang baliw na nagagawa ng anumang paraan upang matukoy ang mga pagtatanim. Ang masama pa nito, iginiit din nila na ang manlalaban ang salarin na dati ay lumamon ng hindi mabilang na mga sekta. Natural, ang balita ay nagkaroon ng maraming mas maliliit na sekta na natatakot para sa kanilang buhay at kaagad na nagpasya na makipagtulungan sa makapangyarihang Void Sect. Kahit na ang mga katamtamang laki ng mga sekta ay alam na mas malaki ang tsansa nilang manalo kung sila ay magsanib puwersa, kaya hindi na kailangan ng maraming pagsisikap para kumbansihin sila na ipadala ang kanilang pinakamahuhusay na manlalaban sa Void Sect. Kasabay nito, natanggap din ng Eclipse ang balita, at agad na ipinakilala ng pinuno ng sekta ang lahat ng mga piling Paladin at ang Eclipse Academy upang magbigay ng suporta. Hindi gustong mag-iwan ng anumang silid para sa pagkakamali, iniutos pa ni Eclipse sa kanilang mga nasasakupan na grupo na gawin din iyon at magpadala ng mga reinforcements sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal, nagmarcha ang iba't ibang sekta at puwersa patungo sa Void Sect upang maghanda para sa malawakang showdown. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3856 na Floyd Blocks the Way. Samantala, si Levi at ang kanyang koponan ay dahan-daang lumalapit sa punong tanggapan ng Void Sect nang hindi nakatagpo ng anumang pagtutol. Ang nangyari, ang mga apprentice na nagbabantay sa Holy Ley Line ay inutusan lahat na umatras at ipagtanggol ang punong tanggapan. Sa ganoong paraan, hindi lang sila mapatay ni Levi, ngunit magagamit din sila ng Void Sect para palakasin ang unang linya ng depensa nito. Unti-unting nakita ang mga gusali ng Void Sect, at nakikita rin ni Levi kung paano nag-aagawan ang lahat upang maghanda para sa labanan. Ngayon ang iyong katapusan ng mundo, Gloria Gaston, sabi ni Levi na may ngiti. Kapag nawala ka, hindi na magkakaroon ng gulo ang base natin. Kung ang Void Sect ay maglakas loob na makialam sa ating mga gawain, gagawin ko itong mawala sa balat ng lupa. Ay oo, kailangan ko ring bawiin ang God Crusher. Kahit na ito ay isang bagay na casual kong ginawa, ito ay pag-aari ko pa rin, at gusto ko itong ibalik. Hindi na kailangang sabihin, si Levi ay nagnanais na pumunta. Paanong hindi niya magagawa kung mayroon siyang perpektong pagkakataon na pagbayaran ni Gloria ang lahat ng kanyang mga kasalanan? Sa pag-iisip na iyon, si Levi ay likas na binilisan ang kanyang lakad. Makalipas ang 6 na minutong paglalakad, sa wakas ay nakarating na ang grupo sa perimeter ng Void Sect. Nakikita nilang tatlo ang pagbabago-bago ng enerhiya na pumapalibot sa mga porma sayon, at ang pagkakaroon ng kahangahangang kakayahan sa pandinig ay nangangahulugan din na maririnig nila ang mga apprentice ng Void Sect na bumubulong mula sa kanilang mga pinagtataguan. Master, mag-ingat ka. May darating. Biglang babala ni Larissa. Nang marinig iyon, natigilan si Sherriette, ha? Pero wala akong maramdamang kaina-hinalang aura malapit sa amin. Pero tumango lang si Levi. Huwag kang mag-alala. Sa tingin ko ito ay isang taong kilala namin. Oo nga, isang matipunong figure ang biglang lumitaw mula sa kailaliman ng kagubatan at lumitaw sa harap ng tatlo sa isang kisap mata. Hindi napigilan ni Sherriette na mapabuntong hininga. Oh. Aking kabutihan. Ang lalaking ito ay ang Dark Demon na nakilala ko sa Ionopolis. Ikaw talaga, Floyd. Bulalas ni Levi, isang komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha. Bakit mo hinaharangan ang daan namin? Pumalakpak. Sa pagtataka ng lahat, napaluhod si Floyd. Guro, mangyaring huwag mong salakayin ang Void Sect ngayon. Nakikiusap ako sa iyo. Ano ang sinabi mo? Malamig na tanong ni Levi. Guro, ang hinihiling ko lang ay isang pagkakataon na tabyusan ang aking sarili. Nagmamadaling paliwanag ni Floyd.
Gusto kong patayin si Gloria at sirain ang Voidsec gamit ang sarili kong mga kamay. Pagbigyan mo ang aking kahilingan. Nakadapa pa rin sa lupa, napakamot sa noo ni Floyd na nagsimulang magdugo. Saglit na natahimik si Levi. Naiintindihan ko ang matinding pangangailangan ni Floyd para sa paghihiganti, at masasabi ko rin na hindi siya lumapit sa akin para mamagitan para kay Gloria. Ang hindi nasusukli niyang pag-ibig ay matagal nang nawala, at siya ay tunay na naghihiganti. Kung tutuusin, gumawa nga ng kalokohan si Gloria. Kung kinuha ko ang pagkakataong ito mula sa kanya, kailangan niyang mabuhay sa paghihirap sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sige, you have my word, huling sagot ni Levi. Salamat, Master. Pasasalamat na sabi ni Floyd. Salamat. Ang sabi, kamusta na ang kalagayan mo, Floyd? Tulad ng alam mo, maraming mga kakulangan sa paggamit ng matinding pamamaraan ng paglamon. Tingnan mo sarili mo, kahit na ang iyong pisikal na istruktura ay binago. Makabuluhang, kung patuloy kang lumalamon, ang kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Mapait na tumawa si Floyd. Guro, dinala ko ang lahat ng ito sa aking sarili, at karapat-dapat akong mapunta sa ganitong kalagayan. At saka, basta mapapatay ko si Gloria, wala akong pakialam kung anong presyo ang dapat kong bayaran. Ito ang landas na pinili ko, guro. Mangyaring huwag magsiyasat pa. Kapag nakaganti na ako, babayaran ko ang lahat ng nasa base, kasama sina Zoe at Forlivia, sa pamamagitan ng pagbabayad gamit ang sarili kong buhay. Bago makasagot si Levi, mariing idinagdag ni Floyd, Guro, aalis na ako ngayon. Ipaubaya mo na sa akin si Gloria. With that, mabilis siyang tumalikod at umalis. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3857 bigyan siya ng pagkakataon. Habang nakatingin si Levi sa umaatres na figure ni Floyd, mahinang napabuntong hininga ang una. Matangkad sa kanyang isipan ang nakaraan na para bang kahapon lang nangyari ang lahat. Ang pagiging matyaga ni Floyd ang siyang dahilan kung bakit siya namumukod tangi sa napakaraming kabataan. Gayunpaman, iyon din ang parehong katangian ng karakter na nagdala sa kanya kung nasaan siya ngayon. Mayroong ilang katotohanan sa kasabihan kung paano tinutukoy ng karakter ng isang tao ang kanilang buhay pagkatapos ng lahat. Napakatigas ng ulo ng batang ito. Hindi man lang nagbago ang kanyang paranoia. Kasabay nito, ipinapakita nito ang uri ng trauma na ginawa ni Gloria sa kanya. Gayunpaman, dahil pinili niyang tahakin ang landas na ito, maaari lamang nating hayaan siya sa kanyang paraan. Tahimik, gumawa ng desisyon si Levi sa kanyang puso. Pagkatapos ay tiningnan niya ang lahat ng takot na mga disipulo ng Voidsec na nagtipon sa malayo bago nagpakawala ng isa pang mahinang buntong hininga. Dahil nagpa siya si Floyd na maghiganti ng personal, hahayaan namin siyang gawin ito. Gloria at ang tatlong sage, hahayaan kitang mabuhay ng mas matagal. Kinawean ni Levi ang dalawang babae at sa malalim na boses, sinabi, Tara na. Ang mga apprentice ng Voidsec ay nasa ganap na alerto, at ang kapaligiran ay sobrang tensyonado. Ang mga impormante na nakapost sa perimeter ay patuloy na naghahatid ng mga mensahe. Dalawa sa mga apprentice ang nagsabing nakita nila ang tinaguriang elite fighter. Walang kakaiba sa lalaki, ang kanyang ugali at hitsura ay hindi nagpapakita ng anumang kakaiba. Gayunpaman, dalawang magagandang kabataang babae ang tumabi sa kanya, at nagpakita ang isa pang piling mandirigman na nakasuot ng itim na baluti. Mukhang may pinag-uusapan ang magkabilang panig, ngunit napakalayo ng mga scout para makarinig ng maayos. Parehong scouts ay hindi nang ahas lumapit, at sa gayon ay hindi marinig ng malinaw ang pag-uusap. Hindi nagtagal pagkatapos ng usapan, tumalikod silang tatlo para umalis at nawala sa gubat na walang bakas. Hindi natin dapat pabayaan ang ating pagbabantay. Natuklasan siguro ng elite fighter na iyon ang pagbabago-bago ng enerhiya ng defensive formation na na-activate namin. Kahit na ang kanyang lakas ay hindi pangkaraniwang, dapat niyang lapitan ang pormasayon ng may pag-iingat. Inaasahan ko na naghahanap siya ng isang mas mahusay na direksyon upang ilunsad ang pag-atake. Continue surveying the area and report back to me immediately if you detect an energy surge, ani Primo matapos marinig ang ulat. Akala ng lahat ay makatwiran ang kanyang pagsusuri. Pagkatapos ng lahat, ito ang pinakalohikal na paliwanag.
Kahit na ang Elite Fighter ay may lakas ng loob na patayin ang Paladins of Eclipse sa periphery, ang defensive formation ay napanatili ng Dragon Ley line. Sa pamamagitan ng paggamit ng kapangyarihan ng linya ng Dragon Ley kasama ng pinagsamang pag-atake mula sa maraming elite, makatwirang mag-ingat. Lalong hindi mapalagay si Gloria. Makikita ang malamig na pawis na tumutulo sa kanyang noo. Alam niya kung gaano kahirap na maubos ang kapangyarihan ng linya ng Dragon Ley sa isang araw. Ang pisikal na pasanin ng paggawa nito ay aabot sa isang matinding antas. Dahil dito, ang mahiwagang elite na manlalaban na ito ay malamang na isang napakalakas na pisikal na magsasaka na makatiis ng napakalaking lakas. Kung hindi, ang sobrang karga ng kuryente ay magiging sanhi ng kanyang katawan na sumabog, na nagdadala ng kanyang pagkamatay. Pagdating sa Extreme Devouring Technique, nadama ni Gloria na ang kanyang karapatang magsalita ay mas malaki kaysa sa sino man sa Void Sect. Matatakot ba ang gayong makapangyarihang manlalaban sa isang porma sayon na pinapanatili ng linya ng Dragon Ley? Nag-aalinlangan si Gloria tungkol dito. Sa sandaling ang misteryosong manlalaban ay sumalakay sa Void Sect, ang lahat ng kanyang pagsusumikap at ang posisyon na kanyang ginawa ng labis na pagsisikap upang makamit ay maglalagablab. ***8. Naikuyom ni Gloria ang kanyang mga kamao habang nilalagnat na nagdarasal na sana ay hindi atakihin ng misteryosong manlalaban ang Void Sect. Hindi bababasa, umaasa siya na ang manlalaban ay hindi mag-atake bago siya magkaroon ng sapat na lakas upang makaganti. Kung hindi, magiging mahirap para sa kanya na muling itayo ang lahat. Habang lumilipas ang mga minuto, wala pa ring palatandaan ng pag-atake sa Void Sect. Sina Gloria, Primo, at ang iba pang Void Sect ay pinananatiling nasa gilid. Noon lang, may iba pang balitang iuulat ang mga scout. Dumating na ang mga pinuno ng sekta ng Eclipse kasama ang kanilang mga piling mandirigma. Ang gayong magandang balita ay nagpalakas ng moral ng mga apprentice ng Void Sect. Kung tutusin, malaking tulong sa kanila ang pagdating ng Eclipse. Magkasama silang lahat na naghintay sa pagdating ng misteryosong manlalaban. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3858 ang pinuno ng Eclipse. Habang nagtitipon-tipon ang lahat na may hinahabol na hininga, mahabang panahon na ang lumipas. Gayunpaman, wala pa ring palatandaan ng misteryosong manlalaban. Ang gayong matagal na panahon ng pagkabalisa at pag-asa ay nagdulot ng pagkabigo at pagkabalisa ng lahat. Ito ay tulad ng pagtitipon ng isang buong rehimyento na umaasang isang mahigpit na laban, ngunit sasalubungin lamang ng walang anuman kundi hangin. Mag-ingat ka. Ang misteryosong manlalaban ay maaaring gumagamit ng psikolohikal na digmaan sa atin. Baka bigla siyang hampasin at itapon kaagad kapag medyo nakakapagpahinga na tayo. Sabi ni Garen, seryoso ang ekspresyon. Nang marinig ang kanyang mga utos, lahat ng naruroon ay napanatili ang kanilang konsentrasyon sa pag-asam ng labanan. Ang mga miyembro ng Void Sect ay hindi nang ahas na kumilos ng padalos-dalos kapag nahaharap sa isang napakabigat na kalaban. Kung tutusin, wala pa ring mahanap ang kanilang pinuno. Sa paglipas ng maraming oras, mas maraming manlalaban mula sa Eclipse at Eclipse Academy ang dumating. Nang matanggap ang balita, ipinatawag ng dalawang puwersa ang kanilang mga mandirigma, na nagsasanay at pupunta sa mga misyon sa Kenfort, at hiniling ang kanilang tulong upang labanan ang paparating na kaaway. Ang mga reinforcement ay nagsimulang dumating sa iba't ibang oras, marahil dahil sa kani-kanilang mga distansya na kailangan nila upang maglakbay. Sa tulong ng parami na mga elite fighters mula sa magkabilang partido, lalo silang naging tiwala. Dapat tumigil na tayo sa paghihintay at singilin kaagad sa Greensill Mountain. Napakarami natin. Bakit tayo matatakot sa isang tao gayong marami tayong mga piling mandirigma sa panig natin? Tanong ng pinuno ng sekta ng Eclipse. Dahil ang Eclipse ay napakalaki at kilalang sekta, dapat nilang isaalang-alang ang kanilang pagmamataas. Bukod dito, naramdaman ng pinuno ng sekta ang pangangailangan na ipakita ang kapangyarihan at kakayahan ng Eclipse dahil natipon sila sa harap ng napakaraming mga elite na mandirigma mula sa makapangyarihang mga sekta. Ang pahayag na iyon ay ang lahat ng kailangan upang pukawin ang ilan sa mga mandirigma sa pagkilos. Di nagtagal, ang mga piling mandirigma ng Eclipse at Eclipse Academy ay nagsimulang pumunta sa Greensill Mountain. Ang ilan sa iba pang mga sekta ay nanood at naghintay,
Ngunit ang mga pandagdag na puwersa ng dalawang pangunahing sekta ay malapit sa likod ng mga elite na mandirigma. Hindi nagtagal bago nila tuluyang napalibutan ang Green Seal Mountain. Gayunpaman, pagkatapos ng masusing paghahanap, wala man lang silang nakitang bakas ng sinumang nakarating doon. Sa sandaling ito, ang mga mandirigma ng Void Sect ay sumugod sa pinangyarihan matapos marinig ang balita. Sa pamamagitan ng paggawa nito, hindi lang nila maaalis ang napipintong banta ng misteryosong manlalaban sa lalong madaling panahon, ngunit maaari rin silang makapasok sa magagandang libro ng Eclipse upang mas madali para sa kanila na ipadala ang kanilang mga elite upang magsanay sa Eclipse Academy simula ngayon. Sa kanilang pagkadismaya, nagmamadali silang pumunta sa Green Seal Mountain, ngunit wala silang nakitang tao doon. Ang kakaibang sitwasyon ay nagdulot sa kanilang lahat ng tuliro at pagkalito. Saang lupalop nagpunta ang misteryosong manlalaban. Kahit na naghihintay sila ng pinakamagandang oras para umatake, imposibleng mawala sila sa buong bulubundukin. Medyo kakaiba na wala kaming mahanap pagkatapos ng masusing paghahanap. Sa tingin mo ba nakatakas siya? Nag-usap ang bawat isa sa kanilang sarili. Pagkatapos ng lahat, sa napakaraming elite na mandirigma na sabay-sabay na naglalabas ng kanilang lakas upang magsagawa ng paghahanap, halos imposible para sa isang tao na magtago, gaano man sila kalakas. Gayunpaman, dahil wala pa rin silang mahanap sa kabila ng kanilang pinagsamang pagsisikap, malamang na umalis na ang misteryosong manlalaban. Magkatabing naglakad sina Gloria at Primo, pinalibutan ng mga miyembro ng konseho ng Void Sect. Ang malalim na pagkunot ng noo ay sumisira sa kanilang mga mukha, dahil walang sino man ang makakaalam sa motibo ng misteryosong manlalaban. Darling, ano sa tingin mo ang ginagawa ng misteryosong manlalaban na iyon? Pagsisiyasat ni Gloria. Hindi ko rin maisip, sagot ni Primo, umiling-iling. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, gayunpaman, batay sa kanyang walang awa na paraan ng paggawa ng mga bagay, hindi siya isang tao na ang balat ay mas masahol pa kaysa sa kanyang kagat. Pakiramdam ko may conspiracy sa likod ng lahat ng ito. Lahat ng naruroon ay tumango bilang pagsang-ayon. Ang misteryosong manlalaban ay pumatay ng maraming miyembro ng Eclipse Academy at iba pang makapangyarihang mga sekta para lamang makuha ang kanyang mga kamay sa linya ng Dragon Lay. Siya ay kumilos ng walang pag-aalinlangan at hindi natatakot na masaktan ang sinuman. Hindi nagtagal, ang misteryosong manlalaban ay lumabag sa Green Seal Mountain dahil alam niyang iuulat ng mga scout ang kanyang presensya. Ito ay malinaw na isang pagkilos ng provokasyon, kung saan ipinapahayag niya sa publiko ang kanyang intensyon na sirain ang Void Sect. Kung hindi, kung ang misteryosong manlalaban ay tunay na may intensyon na maglunsad ng palihim na pag-atake, bakit niya hahayaan ang dalawang mahihinang apprentice? Huwag ka nang manghula, nakagawa na ako ng conclusion. Biglang, isang boses na parang kulog ang umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3859 na kinatatakutan niya tayo. Napatingin ang lahat sa direksyon ng boses nang makitang dahan-daang lumalapit si Geraint kasama ang dalawang matanda sa kanyang tabi. Ang nagsalita ay isang matipunong matandang lalaki na nakatayo sa gitna. Nakasuot siya ng mga itim na robe na nilagyan ng Eclipse Crest na kahawig ng isang parang buhay na Regal Dragon. This is the Eclipse Sect Leader, Walden Slaby, sabi ni Primo habang nagmamadaling ipinakilala ang lalaki kay Gloria. Medyo natigilan si Gloria dahil hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng ganoong kalaking shot. Kahit na ang isang vice-leader ng sekta tulad ni Geraint ay kailangang kumilos ng may lubos na kagandahang loob at paggalang sa paligid ni Walden. Ano sa tingin mo, Lord Slaby? Magalang na tanong ni Geraint, na nagpakumbaba upang humingi ng payo ni Walden. Sa malalim na boses, sumagot si Walden, sa nakikita ko, natakot ang lalaki matapos makita ang napakaraming mandirigma mula sa Eclipse na nagtipon dito. Ang dahilan kung bakit siya walang pakundangan na nagpakita ng kanyang sarili noon ay dahil minamaliit niya ang Void Sect. Siya ay napatunayang walang iba kundi isang walang kwentang tao na nananakot sa mahihina at natatakot sa malakas. Agad na naliwanagan ang karamihan. Nagkaroon sila ng maling preconception na ang misteryosong manlalaban ay isang taong mabigat dahil sa bawat kilos niya ay nagpapakita na siya ay isang napakalakas at walang takot na manlalaban. Dahil dito, hindi na nila isinaalang-alang ang iba pang mga posibilidad.
Kahit na makapangyarihan ang Paladins of Eclipse, hindi sila kasing lakas ng maraming elite fighters ng Void Sect. Tama ka, Lord Slaby. O kung hindi, bakit ang lalaking iyon ay nakapatay ng napakaraming tao? Wala siyang iniwan na nakaligtas dahil natatakot siyang bumalik ang mga Paladin sa Eclipse at sabihin sa iba ang tungkol dito, kaya ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Sa dami naming nagtitipon dito, siguradong hindi siya gagawa ng padalos-dalos. I bet natakot siya. Ang lahat ng mga mandirigma sa pinangyarihan ay lumakas ang loob ng kanilang mga palagay, hindi na nasaran ng loob. Ang lumabas, kahit isang malakas na mandirigma na tulad niya ay makakaranas ng takot. Sa pag-iisip ng paghahayag na ito, ang mga alalahanin ng lahat ay nawala sa isang iglap, at hindi nagtagal ay nabawi nila ang kanilang kinakailangang kumpiyansa at moral. Kaluwalhatian sa Eclipse, luwalhati kay Lord Slaby. Nanalo kami, nagsisigawan ang mga tao. Nang makita iyon, tumanggo si Walden bilang pagsang-ayon. Ito ang gusto niyang kinalabasan. Sa napakaraming Paladin na pinaslang ng misteryosong manlalaban, ang kabataang henerasyon ng Eclipse ay dumanas ng matinding casualty bilang resulta. Dahil dito, kailangan ng Eclipse ng maraming bagong dugo upang mapunan muli ang kanilang kapangyarihan. Gayunpaman, si Walden ay isang mapagmataas na tao, at hindi niya gustong magpakumbaba at ipadala ang kanyang mga tao upang mag-recruit ng mga bagong miyembro. Pagkatapos ng insidenteng ito, ang matataas na opisyal ng maraming sekta ay tiyak na magpapadala ng mga mahuhusay na batang recruit sa Eclipse Academy. Ang mga bagong puwersa na inayos sa akademya ay magiging kapaki-pakinabang sa Eclipse mamaya. Settle down, everyone. May sasabihin pa ako. Natahimik ang maingay na lugar bilang tugon sa boses ni Walden. Hindi lang tayo pwedeng mag-set up ng mga panlaban, or we'll basically be like sitting ducks, and that crazy will only grow more brazen. Kaya, narito ang aking mungkahi. Ang lahat ng mga sekta na naruroon ay dapat magpadala ng kanilang pinakamahusay na mga mandirigma at magsagawa ng masusing paghahanap sa paligid ng lugar, kung saan ang Void Sect ang sentro. Pinunasan ni Walden ang kanyang lalamunan bago nagpatuloy, dapat magdala ang lahat ng mga sound transmission device upang matiyak ang walang harang na komunikasyon. Sa ganoong paraan, maaari tayong matawag na kumilos sa isang napapanahong paraan, kung kinakailangan ang suporta. Mayroon bang anumang pagtutol? Kahit na ang kanyang mga salita ay binigkas bilang isang katanungan, ang kanyang mapang-akit, walang kaparirikan na tono ay hindi nag-iwan ng puwang para sa mga negosasyon. Gayunpaman, karamihan sa mga sekta na naruroon ay walang pagtutol. Pagkatapos ng lahat, ang Eclipse ay isang mabigat na sekta. Higit pa rito, kasama ng suporta mula sa Eclipse Academy, isa sila sa mga nangungunang sekta sa mga tuntunin ng pangkalahatang lakas at impluwensya. Susunod kami sa utos mo, Lord Slaby. Handa kaming sundin ang mga utos ng Eclipse. Patayin natin ang baliw na iyon. Luwalhati kay Lord Slaby. Sunod-sunod na sigaw ng pagkabalisa ang umalangaw-ngaw sa buong lugar. Maglalabas na ako ng kill order mula sa araw na ito para sa ulo ng baliw na iyon. Singilin. Kasunod ng utos ni Walden, agad na kumilos ang lahat. Namahaji ang Eclipse ng mga aparatong pangkomunikasyon sa lahat, na nagpapaalala sa kanilang mga may dala na magpadala ng signal sa sandaling makakita sila ng anuman. Pansamantala, umalis na sina Levi, Larissa, at Sherriette sa Greensill Mountain ilang taon na ang nakalipas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3860 Mission Accomplished. Para kay Levi, natupad na ang layunin ng kanyang paglalakbay sa Kenfort. Ang kanyang unang layunin ay upang siyasatin ang sitwasyon sa Kenfort at makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa Void Sect. Hindi lamang sila nakakuha ng detalyadong impormasyon, ngunit nakakuha pa sila ng mga hindi inaasahang benepisyo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kontrol sa Astralune Sect. Kung si Floyd ay hindi nagpumilit na maghiganti sa kanyang sarili, ang Void Sect ay nawala na sa manipis na hangin. Ngayon, ang natitira ay para kay Floyd na maghiganti. Pagdating ng oras, si Levi ay magmamasid sa katahimikan o magpapahiram ng kamay. Gayunpaman, sa paghusga mula sa kasalukuyang antas ng paglilinang ni Floyd, ito ay isang misyon ng pagpapakamatay kung nagpasya siyang sakupin ang Void Sect sa lalong madaling panahon. Dahil sa ugali ni Floyd, haharapin lang niya si Gloria kapag buo na ang tiwala niya sa sarili niyang kakayahan.
Tiyak na magtatagal iyon. Sa palagay ko maaari nating iwan si Kenfort pansamantala. Iyon ang nasa isip ni Levi. Lord Garrison, saan tayo susunod? Tanong ni Sherriette na pansamantala. Bilang isang Astralune Sect Empyrean, nag-aalala si Sherriette sa kaligtasan ng kanyang sekta. Ang katotohanan na si Eunice ay pinatay sa Astralune Sect ay malalaman sa madaling panahon. Pagdating ng oras, kailangan nilang harapin ang sama-samang galit ng Eclipse at Eclipse Academy. Kung wala si Levi noong nangyari ito, maaaring mapuksa ang Astralune Sect ng ganoon na lamang. Natahimik si Levi bago sumagot, balik muna tayo sa Astralune Sect. May mga bagay pa akong kailangan mong gawin. Ipaalam mo lang sa amin kung ano ang kailangan mo, Lord Garrison. Susundin namin ang bawat utos mo, sinserong sabi ni Sherriette. Ang katotohanan na si Levi ay handa na bumalik sa Astralune Sect ay isang magandang balita para kay Sherriette. Kailangan kitang maghanap ng mga forging materials. Siyempre, mas mataas ang kalidad, mas maganda, nakangiting sabi ni Levi. Sa katunayan, naplano na ito ni Levi nang maaga nang malaman niya ang tungkol sa kanyang superior na mga diskarte sa forging. Si Forlivia at ang iba pa ay nangangailangan ng mga nangungunang uri ng armas upang mapabuti din ang kanilang pagiging epektibo sa labanan. Ayon sa katalinuhan na natamo niya, ang God Crusher na ginawa niya gamit ang mababang kalidad na mga materyales ay itinuturing na isang ultimate weapon ng Void Sect. Kung makakakuha siya ng mga dekalidad na hilaw na materyales sa Kenfort, kasama ng kapangyarihan ng linya ng Dragon Lay, maaari siyang makapeke ng isang premium na ultimate weapon. Ang isa ay hindi maaaring mapabuti sa mga tuntunin ng antas ng paglilinang sa magdamag, ngunit ang isang pangwakas na sandata ay isang pandagdag na kasangkapan. Gamit ang isang sapat na malakas na pamamaraan ng forging, ang isang manlalaban ng parehong klase ay madaling mapabuti ang kanilang kahusayan sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng mga lukso at hangganan. Siyempre, Lord Garrison, gagawin namin ang aming makakaya para mahanap ka sa mga materyales na iyon, masayang sabi ni Sherriette. Mas bibigyan lamang ng pansin ni Levi ang sekta kung mapatunayan ng sekta ang kanilang kahalagahan sa kanya. Sa paligid ni Levi, ang Astralune Sect ay hindi na kailangang matakot sa Eclipse. Pagkatapos, dinala ni Levi ang dalawang babae pabalik sa Astralune Sect. Nang makita ng mga miyembro ng sekta na si Larissa ay naging babaeng alipin ni Levi, nagulat sila. Lalong natakot at iginagalang ng lahat si Levi. Kung tutuusin, kung ang nag-iisang Larissa Gold ay masusupol ni Levi, ano pa ba ang dahilan nila para hindi siya igalang? Hanap ako ng linya ng Dragon Lay at mga materyales para sa pagpino ng mga armas. Kung mas mataas ang grado, mas mabuti. Marami na akong nakitang materyal sa isang sinaunang libro, tulad ng Star Metal, Spark Gold, Dragon Stones, at kahit na mga banal na buto. Gayunpaman, habang inilista ni Levi ang mga materyales na kailangan niya, napansin niya kaagad na ang mga ekspresyon ng lahat sa paligid ay naging malungkot. May problema ba? Naguguluhang tanong ni Levi. Nagpalitan ng tingin ang lahat, hindi sigurado kung ano ang isasagot sa kanya. Sa wakas, si Quirina na ang bumasag sa katahimikan sa pagsasabing, Lord Garrison, napakabihirang mga ganyang materyales. Kunin ang Dragonstone, halimbawa. Ito ay tumatagal ng daan-daan o kahit libu-libong taon para sa linya ng Dragon Lay upang matukoy ang isang Dragonstone. Ang mga Dragonstone na sapat na makapangyarihan ay maaari pang gumawa ng sarili nilang katalinuhan sa ilang lawak. Kung gusto mong gumawa ng mga armas gamit ang mga materyales na ito, kung gayon. Hindi man natapos ni Quirina ang kanyang sinabi ay naintindihan naman ni Levi ang ibig niyang sabihin.